Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong Godzilla and Kong Monsterverse film series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula Godzilla Part 1 2014, Kong, Skull Island 2017, Godzilla, King of the Monsters, Godzilla vs. Kong, at Godzilla x Kong, The New Empire. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si JR Hajihad, Emma Pedrell, Super Onyx YT, Dark Nero, Jeric Elizan, Nurhaina Ismael, Mark Lawrence, Lance Latero, Don Belly Selakay from Bohol, Jan Kirby Diaz, Marley Dizon from Bataan Mariveles, Rolly Asuncion from Metro Manila, at Ronald Yamelo from Iligan City. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa taong 1976, bumiyahe si Dr. Ishiro Serizawa papuntang Pilipinas kasama ang kanyang assistant na si Vivian Graham para imbestigahan ang pinagmumulan ng radiation. Sa tulong ni Jerry, pumasok ang mga siyentipiko sa isang kuweba at natuklasan nila ang isang higanteng fossil na tila milyong taon nang naroon. Nakita ni Vivian ang dalawang bagay na parang itlog, isa dito'y basag na, kaya agad silang naghinala na may nilalang na lumabas mula rito. Samantala sa Japan, nakatanggap ng tawag si Joe Brody mula kay Tekashi. Sinabi niya na ang mga pagyanig na nararanasan sa Pilipinas ay umaabot na rin sa kanilang syudad. Isang engineer si Joe sa isang nuclear power plant, at labis siyang nag-aalala na baka masira ang estruktura ng planta dahil sa mga pagyanig. Ang kanyang asawa na si Sandra ay nagtatrabaho rin sa planta. Matapos ihatid ang kanilang anak sa paaralan, sabay silang pumasok sa trabaho. Pagdating nila sa planta, inutusan ni Joe si Sandra na bumuo ng grupo at imbestigahan ang pinagmumulan ng pagyanig. Habang siya naman ay sinusubukang tuklasin kung saan talaga nanggagaling ang lindol, dahil naniniwala siyang hindi ito karaniwang pagyanig lang. Biglang lumakas ang lindol, at naapektuhan ang estruktura ng planta. Mabilis na nagutos si Joe na ihinto ang lahat ng operasyon. Tinawagan agad ni Joe ang kanyang asawa at sinabing umalis na agad doon. Sa sandaling iyon, naglabas ng usok ng radiation ang planta kaya't nagtakbuhan ang buong team upang makaligtas. Nang matanto ni Joe na nasa panganib ang buhay ni Sandra, agad siyang tumakbo para puntahan ito at inutusan si Tekashi na ihanda ang manual control para maisara ang pinto kapag nakaalis na ang kanyang asawa. Pero sinabi ni Sandra na hindi na siya aabot sa dulo ng pasilyo sa tamang oras, at pinakiusapan si Joe na isara na ang pinto, dahil kung hindi, malalantad ang buong lungsod sa radiation. Habang papalapit ang ulap ng radiation, napilitan si Joe na isara ang pinto. Kitang-kita niya si Sandra at ang kanyang team sa kabilang panig. Bago tuluyang mawala, nagbilin si Sandra kay Joe na alagaan si Ford, at nangako naman ang lalaki na paprotektahan niya ang kanilang anak. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimulang gumuho ang buong planta. Samantala, nag-aalala na si Ford para sa kanyang mga magulang. 15 taon ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya. Si Ford ay isa ng eksperto sa pagbomba sa US Navy. Katatapos lang niya sa isang misyon, matapos ang 14 na buwang malayo sa kanyang pamilya. Kasalukuyan na siyang nakatira sa San Francisco kasama ang kanyang asawa at ang kanilang 5 taong gulang na anak. Pagkatapos niyang patulugin si Sam, nagtungo siya sa kanyang asawa para makabonding, pero bigla silang nabulabog ng isang tawag. Tumayo si Elle para sagutin ang telepono at nalaman nilang naaresto ang kanyang biyenan sa Japan dahil sa pagpasok sa isang quarantine zone. Galit at nag-aalala, agad nag-empake si Ford para puntahan ang kanyang ama. Nagpaalam si Elle sa kanya, at si Ford ay lumipad patungong Tokyo matapos ma-release ang kanyang ama mula sa istasyon ng pulis. Dinala ni Joe ang kanyang anak sa apartment kung saan siya nakatira ngayon, at namangha si Ford sa dami ng mga isinagawang pag-aaral ng kanyang ama sa mga nakaraang taon. Tinanong ng bata kung bakit pumasok ang kanyang ama sa isang quarantined na lugar, at ipinahayag ni Joe na gusto niyang makabalik sa kanilang dating bahay. Layunin niyang patunayan na ang nangyaring aksidente sa power plant 15 taon na ang nakalipas ay hindi isang natural na sakuna, kundi isang lindol na dulot ng isang nilalang na pilit itinatago ng gobyerno. Patuloy pa ring pinagdududahan ni Joe ang sarili dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa at nararamdaman niyang kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinabukasan, paggising ni Ford, nakita niyang naghahanda na ang kanyang ama upang umalis at natuklasan niyang plano nitong pasukin muli ang quarantine area. Matapos ang ilang taon ng pananaliksik, hinihinala ng engineer na ang lindol ay sanhi ng isang higanteng nilalang, isang hayop na naglalabas ng echolocation waves.
Naniniwala si Joe na ang nilalang na ito ay buhay pa at matatagpuan sa lumang power plant, kaya't determinado siyang pumunta roon upang malaman ang katotohanan. Alam ni Ford na hindi niya matitinag ang kanyang ama, kaya't nagdesisyon siyang sumama na lang dito. Nagdamit sila ng mga protective suit, ngunit nang sukatin ni Joe ang antas ng radiation sa lugar, napansin niyang malinis ang hangin at walang panganib. Nang alisin ang mask, napatunayan ni Joe ang kanyang teorya at nagtataka kung bakit nagtakip ang gobyerno sa katotohanan. Makaraan ang ilang minuto, nakarating ang mag-ama sa bahay na kanilang tinitirhan noon, at natagpuan ni Joe ang mga tala ng kanyang dating pagsasaliksik. Nakakita rin siya ng larawan ng kanyang pamilya at nalungkot nang makita ang mukha ng kanyang asawa pagkatapos ng mahabang panahon. Habang papalabas na sila mula sa bahay, nahuli sila ng mga tauhan ng militar at agad silang dinala sa base. Ang nangunguna sa mga pagsasaliksik ay si Dr. Serizawa, na nang marinig ang tungkol sa pagdating ni Joe, ay nagpunta upang makipag-usap sa kanyang assistant. Sinabi ni Vivian na maraming diskettes na naglalaman ng mga tala ng nangyari 15 taon na ang nakalipas ang nahanap sa backpack ng engineer. Sa puntong ito, nagsimula na ang nilalang na tinatawag nilang moto na maglabas ng mga electromagnetic pulses na nakakaapekto sa power grid at nagdudulot ng mga power outage. Matagal nang kumakain ang hayop ng radiation at patuloy itong lumalakas. Inutusan ng security team ang lahat na mag-clear ng perimeter dahil maaaring umatake ang nilalang anumang oras. Nakatagpo si Ford sa loob ng van at na-trap, kaya't walang paraan para makalabas at makaligtas. Dahil sa takot sa pinsalang dulot ng nilalang, inutusan ni Serizawa ang kanyang mga tauhan na patayin ito, at na-electrocute ang moto. Akala ng lahat ay patay na ito, ngunit bigla na lang lumitaw ang isang halimaw mula sa spore, at naglabas ng malakas na electromagnetic pulse na nagpabagsak sa lahat ng kuryente sa pasilidad. Sa oras na iyon, binuksan ang pinto ng kwarto kung saan nakakulong si Joe, at kinuha niya ang pagkakataon na makalabas. Habang tumatakbo siya papalabas, nasalubong niya ang moto na kumukuha ng mga power cables at nagdulot ng pagbagsak ng ilang metal na beam. Tumama ang sasakyan kung saan naroon si Ford, ngunit nakaligtas ang bata na walang sugat. Subalit, ang tulay kung saan nakatayo si Joe ay bumagsak at nahulog siya sa mga guho. Lumitaw mula sa kailaliman ang nilalang at ginamit ang mga pakpak nito para makalayo. Ilang oras ang lumipas, dumating ang medical team upang magbigay ng tulong sa mga sugatan, at isa si Joe sa kanila. Sumama si Ford sa kanyang ama patungong ospital at nakatanggap ng ilang payo. Bago mawalan ng malay, sinabi ni Joe sa bata na umuwi na at protektahan ang kanilang pamilya. Sa kalaunan, pumanaw si Joe, at tinawag si Ford sa opisina ni Dr. Serizawa upang matulungan ang kanyang koponan sa pagpapahupa ng banta. Pagkatapos magbigay ng pakikiramay sa pagkawala ng bata, sinabi ng siyentipiko na noong 19540, nang unang makarating ang isang nuclear submarine sa kailaliman ng dagat, isang nilalang ang nagising mula sa matagal na pagkakatulog, si Godzilla, isang alpha predator na naruroon sa Earth milyon-milyong taon bago pa man dumating ang mga tao. Noong siya ay ipinanganak, ang planeta ay 10 beses na mas radioactive, at ang mga nilalang na ito ay kumain ng radiation. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unting nabawasan ang radiation sa ibabaw ng mundo, kaya ang mga nilalang na ito ay nag-adapt upang mabuhay sa ilalim ng dagat, malapit sa ilalim ng lupa, para makuha ang radiation mula sa core ng planeta. Sinabi ni Serizawa na 15 taon na ang nakalipas, natagpuan ng kanyang koponan ang fossil ng isa pang higanteng hayop sa Pilipinas, ngunit ang nilalang na iyon ay nawasak na libu-libong taon na ang nakalipas dahil sa parasitic spores. Isa sa mga spores ang nagbigay buhay sa halimaw na naging sanhi ng kamatayan ni Joe, at tinanong ni Vivian si Ford kung may naibahagi ba ang kanyang ama na impormasyon tungkol sa nangyari noong araw na namatay ang kanyang ina. Matapos mag-isip ng ilang segundo, naalala ng bata na may sinabi ang kanyang ama tungkol sa echolocation, at nang marinig ito, agad na nagsuspeka si Dr. Serizawa na ang nilalang ay maaaring nakikipag-ugnayan sa isa pang miyembro ng kanyang species matapos magbigay ng kontribusyon. Inutusan si Ford na sumakay ng helicopter patungong Hawaii, kung saan kailangan niyang saksi ng direktang flight patungong San Francisco. Pagdating sa Honolulu, sumakay siya ng tren para makarating sa airport at nakita ang isang batang nahihirapan dahil nahiwalay siya sa kanyang mga magulang nang magsara ang mga automatic na pinto. Dahil hindi niya ito mabuksan, pinakalma siya ng isang marinong lalaki at ipinangako nitong ibabalik siya sa kanyang mga magulang. Habang sinusubaybayan nila ang radiation signal na ipinapalabas ng nilalang, natuklasan ng mga siyentipiko na ang moto ay papalapit na sa Hawaii, kaya't nagpadala sila ng mga ahente roon upang sugpuin ito. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang moto na kumakain,
at mabilis na na-detect ng mga sensor ang isa pang bagay na papalapit mula sa karagatang. Pinaghihinalaan ni Serizawa na si Godzilla ay papunta na, kaya't nagpadala ng mga bagong sundalo upang magbantay sa dalampasigan. Habang naghahanda ang mga sundalo na umatake sa higanteng paniki, nagulat sila sa isang electromagnetic wave na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa kanilang mga sasakyan at nagdulot ng pagsabog ng magbanggaan sila sa lupa. Ang lahat ng kuryente sa isang malawak na lugar ay biglang nawala. Tumigil din ang tren na sinasakyan ni Ford. Nagulat ang mga tao sa dalampasigan sa isang emergency alert na nagsasabing kailangan nilang lumikas agad. Nang tumingin sila sa dagat, hindi makapaniwala si Serizawa nang makita niya si Godzilla na papalapit. Nang lumabas si Godzilla mula sa dagat, nagdulot siya ng isang tsunami na tumama sa lungsod. Ang mga turista ay nagtakbuhan upang makaligtas, ngunit tinangay sila ng alon. Ang mga tao na nasa pinakamataas na palapag ng mga gusali ay hindi naapektuhan, ngunit ang buong supply ng kuryente ng lungsod ay nawalan ng bisa. Biglang lumitaw si Godzilla, at nagsimula ang military na magpaputok ng mga armas upang pigilan siya. Ngunit wala itong epekto sa nilalang. Nang maibalik ang kuryente, nagsimulang gumalaw muli ang tren, at ang mga pasahero ay nagdesperado nang makita nilang papalapit na ang prehistorikong parasitiko. Dumating ang mga military aircraft upang magpaputok laban sa nilalang, ngunit hindi ito nakatigil sa tren na tinamaan, na nagresulta sa pagkawala ng maraming buhay. Sumunod na inatake ng nilalang ang isang helicopter, at nang magbanggaan ito sa runway ng airport, nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Napag-alaman na ang higanteng paniki ay hindi kayang talunin ng mga tao, ngunit dumating si Godzilla upang harapin ito at mapanatili ang balanse ng kalikasan, dahil ang nilalang na iyon ay humamon sa kanyang pagka-King of the Monsters. Pagkatapos ng pag-atake, ang Honolulu ay lubhang napinsala, at ipinadala ang mga medical teams upang gamutin ang mga sugatang tao. Habang naglalakad si Ford sa gitna ng mga tao, hawak ang batang lalaki sa kanyang kandanggan, humingi siya ng tulong sa isang social worker upang matulungan siyang mahanap ang mga magulang ng bata. Habang nagpupuno si Ford ng form, napansin niyang nawala ang bata. Nang habulin niya ito, napagtanto niyang muling nagkita ang bata at ang kanyang mga magulang, at nakaramdam siya ng magaan na pakiramdam na natupad niya ang kanyang pangako. Ang misyon niya ngayon ay makauwi, ngunit dahil sarado ang mga paliparan, kailangan ni Ford na humingi ng saksi sa militar at natuklasan niyang ang mga nilalang ay papunta na rin sa San Francisco. Habang papalapit si Godzilla sa lungsod, pinaghihinalaan ni Dr. Serizawa na naroon na rin si Moto, dahil hinahabol ito ng King of the Monsters. Ngunit ipinaliwanag ni Vivian na ang signal na ipinapalabas ng higanteng paniki ay parang isang tawag, at tinanong kung bakit nais ng nilalang na maghanap ng isang mandaragit. Sa sandaling ito, naintindihan ni Serizawa na ang signal ay hindi para kay Godzilla, kundi para sa isa pang parasitiko, dahil natagpuan ang dalawang spores sa Pilipinas 15 taon na ang nakalipas. Batay sa kaalaman ng mga siyentipiko, ang pangalawang spore ay hindi aktibo at ipinadala sa nuclear waste dump ng Estados Unidos. Ngunit nang pumunta ang mga militar upang tiyakin kung naruroon pa ito, natuklasan nila ang isang malaking butas sa selda, na nagpapakita na isang higanteng nilalang ang nakatakas. Dumating agad ang monster sa lungsod at nagdulot ng lagim kung saan man ito dumaan. Nang makita ni Vivian ang mga larawan, napagtanto niyang ang parasitikong ito ay mas malaki kaysa sa isa pa at wala itong mga pakpak. Nang marinig ito, nagmungkahi si Serizawa na ito ay isang babae, at ang tinig na narinig ni Godzilla ay isang mating call na ipinadala sa kanya. Ang magkaparehang Moto ay ngayon ay naghahanap ng radiation upang magparami. Ang plano ngayon ay magtipon ng isang nuclear warhead at ilagay ito sa isang barko upang sumabog malayo sa dalampasigan. Sa ganitong paraan, maaakit ang mga parasites, at si Godzilla ay susunod sa kanila. Sa ganitong paraan, ang dalawang nilalang ay maghaharap ng hindi inilalagay sa panganib ang buhay ng mga mamamayan ng San Francisco. Pagdating ni Ford sa Lone Pine, California, natuklasan niyang may isa pang nilalang na malaya. Bilang isang marinong eksperto sa mga pampasabog, pinilit niyang pahintulutan siya ng sergeant na tumulong sa pag-assemble ng mga nuclear warheads. Samantala, si Elle, isang nurse sa ospital, ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa. Labis siyang napayapa nang marinig ang boses ni Ford, dahil mula nang umalis ang asawa patungong Japan, hindi na sila nagkausap. Sinabi ni Ford na darating siya sa ospital kinabukasan at ipinangako niyang ilalabas niya ang pamilya mula sa war zone.
Samantala, libu-libong tao ang nagtatangkang makalabas ng San Francisco ngunit natrapek. Nang gabing iyon, si Ford at ang iba pang mga militar ay nagdadala ng mga nuclear warheads gamit ang tren nang makita nila ang labanan na nagaganap ilang milya ang layo. Kaya't nagdesisyon ang grupo na magpahinga at makipag-ugnayan sa iba pang mga militar upang tiyakin kung malinis ang daraanan papuntang dalampasigan. Ngunit habang sinusubukang makipag-ugnayan, narinig ng opisyal ang mga sigaw at biglang may malakas na umatungal na tunog. Napapalapit. Naghiwalay ang mga tao sa dalawang grupo upang mag-imbestiga. Nagulat si Ford at Morales nang dumating ang babae, ngunit nagawa nilang magtago bago sila inatake. Huminga sila ng maluwag, iniisip nilang ligtas na sila, ngunit nagulat sila nang dumating ang isang nasusunog na tren. Habang tumatakbo, tinangay ng nilalang si Morales, ngunit nakaligtas si Ford sa pamamagitan ng pagtalon sa tubig at nakita ang nilalang na kumakain ng mga nuclear warheads. Pagdating ng umaga, buhay pa si Ford. Nakaligtas siya sa pamamagitan ng paglangoy pabalik sa pampang at siya lamang ang nakaligtas mula sa kanyang koponan. Dumating ang ilang mga militar upang kunin ang natirang bomba na hindi pa nakin at nakita nila si Ford na naglalakad sa lugar. Samantala, inaalagaan ni Elle ang kanyang mga pasyente at katrabaho na umaalis ng bayan, ngunit nagdesisyon siyang maghintay pa para sa kanyang asawa. Dahil sa takot sa buhay ng kanyang anak, ipinagkatiwala ni Elle si Sam sa kanyang kaibigang si Laura at ipinangako nitong hahanapin ang bata kapag dumating na ang ama nito. Katatapos lamang may salba si Ford at tumuloy siya sa Oakland upang tapusin ang misyon. Nagkaroon ng trapiko sa Golden Gate Bridge at si Sam ay nasa isa sa mga sasakyan. Nag-aalala ang lahat nang makita nilang daan-daang mga ibon ang lumilipad palayo mula sa dagat at agad nilang naisip na may paparating na banta. Kasabay nito, nagsimulang maghanda ang mga opisyal para sa pagdating ni Godzilla, at nagsimula ang palitan ng putok. Nang matakot ang driver ng bus na matamaan sila, pinigan niya ang preno at nakalusot sila sa mga sasakyan sa harap nila. Habang tumatakas, ang mga bata ay sumisigaw ng desperado nang makita nilang inaatake si Godzilla. Nagalit ang higanteng butiki, binangga ang tulay at nahati ito, patuloy na tumuloy si Godzilla papunta sa dalampasigan. Samantalang ang ibang grupo ng mga militar ay nagsimulang magbilang ng oras, at nagsimula ang countdown ng 1 oras at kalahati hanggang sumabog ang bomba. Sa sandaling iyon, nag-release ng electromagnetic pulse at pinatay ang mga makina ng lahat ng mga war vehicles. Dahil dito, nagsimulang mahulog ang mga eroplano mula sa langit at hindi na nakalipad ang mga piloto upang ilayo ang barko na may nuclear warhead mula sa dalampasigan. Lumala pa ang sitwasyon nang dumating si Moto, tinalon ang tubig, at sinalakay ang lungsod. Matapos makakuha ng pagkain, lumipad siya patungo sa babae ng kanyang uri, na malapit ng mga anak ng kanyang unang henerasyon. Ngayon, may bagong problema ang Army dahil isang analog timer ang ikinakabit sa nuclear warhead na kinuha ni Moto, at hindi ito ma-deactivate ng malayuan. Kung magpapasabog ito, hindi lang ang mga parasites ang madi-destroy, kundi pati na rin ang 150,000 tao na natitira sa lungsod. Kaya't nagplano sila ng paraan upang makapasok sa pugad ng nilalang at mahanap ang bomba sa loob ng 1 oras upang ma-disarm ni Ford ito. Ngunit kung hindi kayang itigil ang timer, ang plan B ay dalhin ang bomba papunta sa pier at ipadala ito ng kasing layo ng maaari mula sa San Francisco bago ito sumabog. Habang tinatangkang pigilan ng mga sundalo ang pagwasak sa buong lungsod, nagtagpo na sina Moto at Godzilla. Sa oras na ito, nagtatago si Elle at ang iba pang mga tao na nasa war zone sa subway. Nag-skydivers ang grupo patungo sa lugar kung saan nila inaakalang itinayo ng babae ang kanyang pugad at nakaharap sa isang labanan ng mga Titans. Sinusundan nila ang signal na ipinapalabas ng warhead at nakita ang nilalang na nangangitlog sa isang malalim na butas sa ilalim ng lupa. Pagkatapos maglatag ng mga itlog, inatake si Moto ng Godzilla, at nagkaroon ng pagkakataon ang mga sundalo na hanapin ang bomba. Pagpasok nila sa pugad, nalungkot si Ford nang makita ang libu-libong spores na handang maglabas ng bagong mga monster sa mundo. Sa wakas, nahanap ng mga sundalo ang warhead, at May 27th minuto na lang bago ito sumabog. Sinubukan ng mga tao na buksan ang control panel para disarmhan ito, ngunit nakasil ang mga pinto, kaya't ang tanging opsyon ay dalhin ang bomba sa barko at ipadala ito palayo sa lungsod. Habang binubuhat ng mga sundalo ang warhead palabas ng pugad, malapit nang tapusin ni Godzilla ang isa sa mga parasites, ngunit dumating si Moto upang ipagtanggol ang babae. Pinagsama ng dalawang nilalang ang kanilang lakas upang atakihin ang kalaban at wasakin ang maraming mga gusali sa labanan. Bago umalis, nagawa ni Ford na magdulot ng isang pagsabog na ganap na Sam Ire sa pugad na iyon.
Nang matutunan ng babae na nawala ang kanyang mga anak, naluha siya at sa isang sandali ng pagka-distract, tinamaan siya ng atomic ray ni Godzilla. Nang pagkakataon na ito, tumakas na si Ford, at nagawa ng mga opisyal na dalhin ang bomba sa barko. Nang mapansin ng parasite na nawala ang kanyang pagkain, hinabol niya ang mga magnanakaw, at patuloy na nakipaglaban si Moto sa butiki pero sa huli ay namatay ng madaganan ng buntot ng kalaban. Habang nagaganap ang atake, isang napakalaking gusali ang bumagsak, at si Godzilla ay natabunan ng mga guho. Kahit na may sugat siya sa kanyang binti, naglakad si Ford patungo sa pier at nakita niyang tinatanggal ng parasite ang kanyang mga kasamahan. Agad na tumakbo si Ford papunta sa barko kung saan nakatago ang warhead at napansin niyang May 13 minuto na lang bago ito sumabog, kaya't nagsimula siyang maglayag, umaasang may iwas niya ito. Ngunit naharap siya sa isang malaking problema nang makita niyang papalapit na ang monster sa kanyang barko at malapit ng gibain ito. Sa mga sandaling iyon, may hindi inaasahang nangyari, at nailigtas siya ni Godzilla, na umatake sa kalaban gamit ang isang kagat at pagkatapos ay pinutok ang kanyang atomic beam sa bibig ng nilalang. Nang ma-destroy ang nilalang, bumalik ang kuryente sa buong bayan, at nagsimulang humandar ang mga makina ng barko. Ngunit si Agent Ford ay sobrang hina na hindi na makabalik sa pantalan at nagdesisyon siyang tanggapin ang kanyang kamatayan, dahil alam niyang siya ang nagligtas sa libu-libong buhay. Ilang minuto ang lumipas, nagulat si Ford nang makita ang isang maliwanag na ilaw mula sa isang rescue helicopter. Agad siyang inalis sa barko at nakaligtas sa pagsabog. Kinabukasan, natagpuan si Godzilla sa gitna ng lungsod at wala ng malay. Akala ng lahat ay patay na ang hari ng mga dagat, ngunit napagtanto nilang nagkamali sila nang magsimulang huminga muli ang nilalang. Sinubukan ng mga bumbero na iligtas ang mga tao na natrap sa mga guho, at naglakad si Ford sa lungsod habang hawak ang kanyang anak na lalaki, naghahanap ng kanyang asawa. Nagsimula nang mawala ng pag-asa si Ford na buhay pa si Elle, ngunit nagulat siya nang makita niyang lumabas ang kanyang asawa mula sa shelter. Nang magyakap sila ng anak, hinalikan ni Elle ang kanyang asawa at nakaramdam ng ginhawa dahil buo na ulit ang kanilang pamilya. Sa araw na iyon, tumigil ang lahat upang panoorin ang pagbabalik ni Godzilla sa dagat matapos niyang talunin ang kanyang mga kalaban sa trono at iligtas ang lungsod. Noong taong 1944, sa gitna ng South Pacific, dalawang eroplanong pandigma ang naglalaban sa ere. Tinamaan ang eroplanong sinasakyan ng Amerikanong piloto kaya napilitan siyang mag-eject para makaligtas sa crash. Habang bumabagsak, nakita niyang bumagsak din ang eroplanong Hapon, kaya agad siyang tumakbo sa direksyon kung saan bumagsak ang kalaban para barilin ito. Pero hindi siya tumama, naubusan siya ng bala at napilitan siyang tumakbo para hindi tamaan ng kalaban. Pareho na silang walang bala kaya hinugot ng Hapon ang kanyang machete at hinabol ang Amerikano. Nauwi ang habulan sa gilid ng isang bangin kung saan wala ng takas ang sundalong Amerikano. Kahit wala siyang armas, hinarap niya ang kalaban habang hinahawakan ang blade gamit lang ang kanyang mga kamay. Malinaw na may kalamangan ang sundalong Hapon at halos patayin na niya ang Amerikano gamit ang kanyang wakizashi. Pero sa mismong sandaling yun, biglang lumitaw ang higanteng kamay ng isang gorilla sa may di kalayuan, muntik nang tamaan silang dalawa sabay. Lumipas ang 29 na taon, noong taong 1973, habang kasagsagan ng Cold War, dalawang empleyado ng kumpanyang Monarch ang nakipagkita sa isang senador. Ipinakita nila ang satellite images ng isang isla na hugis bungo na hindi pa kailanman nadiskubre. Sinubukan nilang kumbansihin ang politiko na pondohan ang isang ekspedisyon. Sabi ni Bill, may kakaibang nilalang sa islang iyon na nagpapabagsak ng mga eroplano at nagpapalubog ng mga barko sa paligid. Pero walang pakialam ang senador at basta na lang umalis. Para kumbansihin siya, sinabi ng geologist na si Brooks na 3 araw mula ngayon ay dadaan din ang satellite ng mga Ruso sa isla, kaya kung hindi nila ito uunahan, may iwan sila ng mga Soviets sa laban ng Cold War. Dahil sa matibay na argumento ng mga iskolar, pumayag ang senador at nangakong magpapadala ng transportasyon pati na rin ng escort mula sa militar. Sa Don Nung Air Base sa Vietnam, ang huling American pluton ay pauwi na matapos ang digmaan. Pero dahil sa kahilingan ng Monarch, tinawagan ng General si Colonel Packard para ipagpaliban ang kanilang pag-uwi at ihatid muna ang mga siyentipiko sa bagong tuklas na isla. Sa Saigon, Vietnam din, napagdesisyonan ni Bill na kailangan din nila ng isang tracker kaya pumunta siya sa isang bar para kausapin si James, isang dating captain ng British Army na bihasang-bihasa sa trackang, pero ngayon palaging nasa mga inuman na lang. Now there's a man worth talking to.
Nang marinig ni James ang misyon, nagsimula siyang magbanggit ng lahat ng maaaring pumatay sa kanila sa isla at humingi ng 5 beses na mas mataas na bayad, dagdag pa ang bonus kung makauwi silang buhay. Dahil kailangan nila si James, pumayag sina Bill at Brooke sa kasunduan. Nang tanungin ng kapitan kung ano mismo ang dapat niyang i-track, nagsinungaling ang leader ng Monarch. Sinabi niyang wala pa siyang mapa ng isla at kailangan niya ang galing ni James para gabayan sila sa paligid ng lugar. Samantala, sa Thailand, isang photographer na nagngangalang Mason ang nakabalita tungkol sa ekspedisyon. Nagpresente siyang sumama para ay dokumento ang lahat ng kanilang matutuklasan gamit ang kanyang kamera. Kinabukasan, nagtipon ang lahat ng kasapi ng misyon sa Port of Bangkok. Ipinaliwanag ng kanilang supervisor ang tungkol sa isla, na ito'y napapaligiran ng walang katapusang bagyo kaya't naging hiwalay sa mundo. Pero dahil sa mga helicopter ni Colonel Packard, sila ang unang tao na tatawid sa kabilang panig. Ipinaliwanag pa ni Brooks, gamit ang projector na papasok sila mula sa timog baybayin ng isla at magpapasabog ng seismic explosives. Magdudulot ito ng paguga sa lupa na makakatulong para makita ang nasa ilalim ng isla. Dagdag pa ni Major Chapman, dahil sa interference ng bagyo, hindi sila magkakaroon ng anumang komunikasyon sa labas hanggang dumating ang resupply team sa hilagang bahagi pagkalipas ng 3 araw. Matapos ang lahat ng paliwanag, nagsimula na silang pumalaot papunta sa isla. Ngunit paglapit nila, napansin ng supervisor na mas malaki pa pala ang bagyo kaysa sa inaasahan. Iminungkahi niyang ipagpaliban ang misyon, na nagdulot ng diskusyon kung ano ang dapat gawin. Dahil may maliit na bahagi ng mababang presyon, nagpasya si Colonel Packard na sagalan ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na ihanda ang mga helicopter at lumipad patungo sa matinding bagyo. Let's do this! Maintain course. Nothing we haven't done before. You might want to hang on. Copy all Fox 3, heading 0. Ilang minuto ng matinding pagyanig ang naranasan nila habang binabaybay ang ulap, pero sa wakas, nakatawid sila sa dambuhalang bagyo at lumitaw ang isang napakagandang tanawin ng isla na maaraw at lantian. Habang lumilipad sa itaas ng isla, nakakita ang militar ng patag na bahagi at nagpasya silang lumapag para ihanda ang mga gamit sa pagsukat. Nang handa na ang lahat, sinimulan ng mga tauhan ng Colonel ang pagpapasabog ng seismic warheads, na nagdulot ng mga paguga. Ipinakita ng mga ito na halos hangkag o walang laman ang ilalim ng isla. Ngunit habang nagpapasabog pa sila ng mga bomba, isang dambuhalang puno ang biglang lumipad papunta sa kanila at tumama sa isang helicopter sa ere. Sa isa pang sasakyang panghimpapawid, napanood ng mga crew ang pagbagsak ng kasamahan nila habang isang higanteng kamay ang biglang sumugod at pinabagsak pa ang isa pang helicopter ng sobrang dali. Pagbagsak ng helicopter sa lupa, biglang lumitaw ang dambuhalang gorilla. Hinawakan nito ang sasakyan gamit ang kanyang mga kamay at inuga ito sa ere hanggang sa magsilaglagan ang mga crew, diretso sa kanyang bibig. Gulat na gulat ang iba pang mga piloto at agad na pumalibot ang mga helicopter sa paligid ng halimaw. Is that a monkey? I don't take orders from you! Habang nangyayari ito, si Chapman ay pilit na umiilag. Sinubukan siyang abutin ng halimaw sa buntot ng helicopter pero naputol ang kamay nito dahil sa mga talam ng rotor. Sa kasamaang palad, nasira rin ang helicopter ni Chapman at unti-unting bumagsak na wala sa kontrol. Samantala, si Colonel Packard ay nakakita ng isa pang helicopter na may mga nakaligtas. Inutusan niya ang kanyang mga tao na puntahan iyon para tumulong, ngunit tinapakan ng halimaw ang buong rescue team, pinulbos ang lahat. Galit na galit, sumugod ang gorilla kay Packard habang pinaputukan siya ng mga sundalo, ngunit sa huling segundo, umilag ang halimaw. Sa likuran niya pala, may isa pang helicopter na nagpapaputok, nagkabanggaan ang dalawang sasakyan at parehong bumagsak. Pagbagsak sa lupa, agad tinanggal ni Packard ang kanyang belt at tinulungan ang co-pilot. Pero bago pa siya makalapit, sinunggaban ng gorilla ang helicopter at ibinato iyon sa isa pang sasakyan sa ere, iniwan siyang tulala. Habang hinahabol ang mga sundalo sa lupa, sinampal ng gorilla ang isa, tumama ito sa propeller ng helicopter na sina Mason at James ang nakasakay, dahilan para bumagsak ito ng walang kontrol. Matapos dibain ang lahat ng sasakyang panghimpapawid, umalis na rin ang halimaw. Dito na naging kapaki-pakinabang ang galing ni Captain James. Gamit ang binoculars, napansin niyang malapit sila sa isang ilog sa timog bahagi ng isla.
Kailangan lang nilang sundan ito patungong Hilaga at mararating na nila ang meeting point sa baybayin ilang milya ang layo. Habang ginagamit ni Packard ang radyo para maghanap ng mga survivor, sumagot si Chapman. Siya lang daw ang nakaligtas mula sa kanyang helicopter at nasa 4 na kilometro siya sa kanluran ng pinakamataas na bundok. Pero biglang nasira ang koneksyon ng radyo matapos niyang ibigay ang coordinates, kaya nawalan sila ng komunikasyon. Sa paglalakad-lakad sa isla, nakita ni Packard ang ilan pang sundalo at nakuha ang mga dogtag ng mga nasawi. Sa wakas, nakita niya kung gaano karaming tao ang nawala sa kanya. Galit na galit, lumapit siya kay Bill at umupo sa tabi nito, sabay tutok ng baril at inutusan siyang sabihin ang buong katotohanan. Wala nang pagpipilian si Bill. Inamin niyang mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Habang nasa isang barko kasama ang kanyang pamilya, ay binagsak sila ng parehong gorilya, siya lang ang nakaligtas. Pero walang naniwala sa kanya. Dahil dito, itinatag niya ang Monarch at nagsimulang mag-aral ng mga nilalang na alamat lang noon. Dahil hindi siya kailanman nagtagumpay, nagpasya siyang bumalik sa Skull Island para patunayan ang kanyang kwento. Dinala niya ang buong ekspedisyon at nagsimula silang magpaputok ng seismic explosives para lumabas ang gorilya sa kanyang pinagtatagwan, makuhanan ito ng larawan, at magkaroon ng mga saksi. Alam ng Colonel na maraming namatay dahil kay Bill, pero hindi niya ito pinatay. Sa halip, nag-init palalo ang galit niya sa higanteng nilalang. Nagpasya siyang iligtas muna si Chapman, tapos ay pupunta sila sa supply helicopter na may dalang mga armas, bala, at maraming pampasabog para tuluyang tapusin ang laban. Bago sila umalis, nagdaos si Packard ng isang simpleng libing para sa kanyang mga tauhan at nangakong maghihiganti. Habang naglalakad sila sa kagubatan papunta sa armas, may isang sundalong uminom muna sa sapa. Hindi niya namalayang may matulis na paa ng isang napakakakaibang dambuhalang gagamba na biglang lumusot at tinuhag siya. Nang makakita ng dambuhalang gagamba ang mga sundalo, agad silang nagpaputok pataas dahil sa takot. Ngunit naglabas ito ng sapot at hinipit si Mills sa ere, baluktot at walang magawa. I can't get a shot! Cut the legs! Cut it off! Dito na nila tuluyang napatay ang mutanteng gagamba at nakapagpatuloy na sila sa kanilang lakad, bagamat labis na nanghihina at nabibigatan sa lahat ng nasawi. Samantala, sa kabilang panig ng isla, isinalaysay ni Brooke sa kanyang grupo kung bakit siya inupahan ni Bill. Ito ay dahil sa kanyang mga artikulo tungkol sa Hollow Earth. Ayon sa kanya, may mga lagusan sa ilalim ng mundo na konektado sa ibabaw, at isa sa mga daanan ay ang mismong isla. Ito ang dahilan kung bakit nakakapasok ang mga halimaw sa ating mundo. Habang sinusundan ang ilog patungo sa meeting point, biglang lumitaw ang isang dambuhalang kalabaw na may maraming sungay. Kinabahan si Slivko, ngunit napansin ni James na hindi naman ito agresibo. Inutusan niya ang lahat na huwag gumalaw at ibaba ang mga armas. Matapos ito, payapang umalis ang kalabaw pahilaga. Ilang kilometro pa ang nilakad nila bago nila narating ang mga guho ng isang templo. Habang ini-inspeksyon ang lugar, bigla silang pinalibutan ng mga katutubo na may mga sibat. Sa gitna ng tensyon, lumabas ang isang kakaibang matandang lalaki at nagpakilala bilang Lieutenant Hank, isang Amerikanong piloto mula pa noong 1944 na nawala simula pa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Hank, 29 na taon na siyang naninirahan kasama ang mga katutubo. There's something out there, man. Oh, there's a lot out there. Look at that. For thousands of years, the people on this island lived in fear. Some of the things they were afraid of started protecting them against the things that were eating them. And this is where they honor the last of their saviors. That's Kong. Kong's a pretty good king. Wasn't Kong the one who killed your friend? No, one of them did. Kong's god on the island. But the devils live below us. They come from the vents, deep down. That's why Kong got so mad. Sinabi ni Hank na ang dahilan kung bakit umatake si Kong sa kanila ay dahil ginaisang ng mga warheads ang napakaraming halimaw sa isla, kaya't napilitang makipaglaban si Kong sa lahat ng sabay-sabay. Ang masama pa, ang pinakamalakas sa lahat, ang pumatay sa mga magulang ni Kong, ay natutulog lamang, at baka magising ito sa oras na wala na si Kong para lumaban.
Sa kanlurang bahagi ng isla, nililinis ni Major Chapman ang kanyang mga sugat sa tabi ng lawa nang biglang lumitaw si Kong. Agad siyang nagtago sa likod ng bato gaya ng batang natakot. Mula sa kanyang taguan, nakita niya si Kong na umiinom ng tubig, ngunit biglang sumulpot ang isang higanteng pugita. Dinurog ni Kong ang ulo ng pugita at kinain ang mga galame nito bago umalis dala-dala ang dambuhalang katawan ng hayop. Pabalik sa nayon, ikinwento ni James ang plano ng rescue team at inanyayahan si Hank na sumama sa hilaga. Ngunit dahil kabisado niya ang isla, ipinaliwanag ni Hank na imposibleng makarating doon sa loob ng 3 araw kung maglalakad lang. Bilang solusyon, ipinakita niya ang bangkang matagal na niyang ginagawa mula sa 2 lumang eroplano. Tumigil siya noon sa paggawa nito nang kainin ng isang mutant lizard ang kanyang kasamang hapon. Habang inaayos ng grupo ang bangka, kumuha si Mason ng mga litrato ng mga katutubo. Bigla niyang narinig ang kakaibang ungol at sinundan ito. Isang dambuhalang kalabaw ang nakita niyang may ulo na ipit sa bumagsak na helicopter. Sinubukan niya itong tulungan, pero hindi niya ito kayang buhatin. Sa kabutihang palad, dumating si Kong. Agad niyang inangat ang helicopter at inihagis ito palayo na parang wala lang. Samantala, si Colonel Packard ay patuloy na nagmamarcha kasama ang kanyang mga tauhan. Habang naglalakad, napansin nila ang dambuhalang bakas ng dugo sa isang pader, patunay na nasaktan nila si Kong. Ito'y nagbibigay sa kanila ng pag-asa na kaya nilang patumbahin ang halimaw. Ilang milya mula sa grupo, sinusubukan ni Chapman na makipag-ugnayan kay Colonel Packard. Habang nakaupo siya sa isang tila tuyong troso, napagtanto niyang ito pala ay isang buhay na nilalang. Sa gulat, nabitawan niya ang kanyang M16 at agad itong pinulot para magpaputok sa ulo ng nilalang, na kalaunan ay lumabas na hindi naman pala agresibo. Huminto siya sa pagpapaputok nang makita niyang wala namang balak umatake ang hayop, ngunit sa hindi niya napansin, isa sa mga mutanteng butiking halimaw ang lumapit mula sa likuran at agad kinain ang kanyang ulo. Sa kabilang banda, matapos ang mahigit 24 na oras ng pag-aayos, natapos na rin ng grupo sa nayon ang pagkukumpuni sa bangka at nagsimulang maglayag pahilaga. Napuno si Hank ng pag-asa na makakabalik din siya sa sibilisasyon. Habang paakyat sa ilog, biglang gumana muli ang radyo at nakatanggap sila ng mensahe mula sa grupo ni Colonel Packard na humihiling na magpaputok sila ng flare upang magsama-sama na silang muli. Masaya ang lahat sa bangka, ngunit bigla silang sinalakay ng mga terrasars. Inagaw ng mga ito ang isang supervisor, pinataas sa ere habang dahan-daang pinupunit ang kanyang katawan sa himpapawid, habang wala silang magawa kundi manood. Kahit may nasawi, nagpersige pa rin sila at nagpatuloy hanggang sa marating ang pampang ng ilog kung saan sila naghintay sa iba. Pagdating ng grupo ni Packard, sinabi ng Colonel na buhay pa si Chapman at kailangan nilang magpatuloy pakanluran upang iligtas ito. Ngunit sinabi ni Hank na ang lugar na iyon ang mismong pugad ng mga butiking halimaw at delikado itong puntahan nang wala silang dagdag na tropa. Sang-ayon si Mason sa babala ni Hank at iminungkahing bumalik na lang muna at kumuha ng reinforcement. Ngunit nakumbinsi ni Packard si James na magpatuloy sa paghahanap kay Chapman, ipinaalala na siya ang tracker ng grupo. Sa kabila ng panganib, nagpatuloy sila pakanluran at natagpuan ang bukas na libingan ng mga magulang ni Kong, isang lambak na puno ng sulfur. The crash site's just on the other side of this valley. This place is a real no-no, sir. Not leaving Jack out there. Now who's with me? I've only been here 28 years, what do I know? Tahimik na tumawid ang grupo, ngunit biglang may sundalong nahulog ang sigarilyo sa pulbure sa lupa, na nagpasabog sa kemikal at nakatawag ng pansin ng isang kakaibang halimaw. Nahati ang grupo sa pagtakas, ang ilan ay nagtago sa bungo ng ina ni Kong, habang ang iba ay tumakbo sa may balakang ng isa pang kalansay. Nang malapit na kay James ang halimaw, nagsimulang masamid ito at nahulog ang bungo ni Chapman kasama ang kanyang nameplate, palatandaan na siya'y patay na. Halos hindi makagalaw, naghintay si James hanggang makaalis ang halimaw at saka lumabas mula sa taguan kasama ang iba. Ngunit bago pa man makapagsalita, biglang kumuha ng litrato si Bill. Nasira ang kanyang camera at biglang nag-flash ng sunod-sunod, na nakatawag muli ng pansin ng halimaw. Sa kasamaang palad, agad siyang nilamon ng halimaw. Set up to 50! Fumeyo.
Para mailigtas si Slivko na walang malay sa gitna ng usok, kinuha ni James ang kanyang machete at protective mask, saka tumakbo sa gitna ng mga Terrasars. Matapang niyang tinaga ang mga ito hanggang sa marating ang binatilyo. Ngunit hindi pa tapos ang panganib, muling umatake ang dambuhalang butiki, kaya't mabilis na inihagis ni Mason ang kanyang lighter sa pulbura. Nagliyab ito at sumabog sa mismong oras na bumangga ang halimaw, tinapos ang laban sa isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ng matinding labanan, sinabi ni Hank na nasa teritoryo na sila ng mga halimaw at na ang kalabang iyon ay isa lamang sa marami pa. Muli niyang iminungkahi na bumalik na sila, ngunit tumanggi si Colonel Packard. Ibinunyag ni James na patay na si Chapman at ipinakita ang kanyang nameplate bilang patunay. Sa kabila nito, nagpumilit pa rin si Packard at iginiit na magpapatuloy sila pakanluran upang kunin ang mga armas at patayin si Kong bilang paghihiganti sa kanyang unit. Tinawag ito ni Hank na kabaliwan at ipinaliwanag na si Kong lamang ang pumipigil sa mga halimaw na butiki na lumabas mula sa ilalim ng lupa. Kung papatayin nila si Kong, ipapasa lamang nila ang isla sa mga halimaw. Hindi ito pinansin ng Colonel at nagpahayag ng layunin niyang ubusin lahat ng halimaw sa islang iyon, simula kay Kong. Hindi pumayag si Hank at tinutok ang kanyang machete kay Packard, ngunit mabilis siyang nadisarmahan. Nang matanto ni James na may mamamatay kung magpapatuloy pa ang bangayan, nagpasya siyang hatiin ang grupo, dadalhin niya ang mga sibilyan pa Hilaga, habang ang mga sundalo ay tutuloy pakanluran patungong crash site ng helicopter. Habang nililibot ng mga sundalo ang kagubatan buong hapon, natagpuan nila ang mga gamit ni Chapman at nagsimulang maghanda ng isang bitag para kay Kong, na natapos lamang sa gitna ng gabi. Sa kabilang banda, sina James at Mason ay umakyat sa burol para maghanap ng mas magandang tanaw. Doon nila nakita ang bangka sa isang liko ng ilog. Habang pinagmamasdan nila ito, biglang lumitaw si Kong sa kanilang harapan at sinimulang amuyin sila. Hinayaan nitong haplasan siya ni Mason, walang anumang agresibong reaksyon. Habang namamangha ang dalawa, nagsimulang sumabog ang mga seismic charges na inilagay ng militar, nakuha nito ang atensyon ni Kong, na alam nilang palapit sa isang bitag. Nagpasya sina James, Mason, at Hank na tulungan ang higanti at nagtungo sa direksyon ng mga sundalo. Sinamantala ni Packard ang pagkakataon at inilatag ang mga explosibo sa paligid ng higanteng hayop. Bago niya ito ma-detonate, dumating sina Hank at ang iba pa at tinutok ang kanilang mga armas sa ulo ng Colonel. Sa puntong iyon, napagtanto ni Slivko at ng ibang sundalo kung gaano nabubulag ng paghihiganti ang kanilang pinuno, kaya't sila na mismo ang nagutos na bitawan ni Packard ang detonator. Ngunit bago pa man maayos ang sitwasyon, lumitaw ang dambuhalang butiking pumatay sa mga magulang ni Kong mula sa lawa. Nagsitakbuhan ang lahat, iniwang mag-isa si Packard sa pagitan ng dalawang halimaw. Sa huling sandali, sinubukan pa rin ni Packard na pasabugan si Kong, ngunit napansin ng gorilla ang kanyang plano at agad siyang dinurog ng kanyang kamao. Sugatan at humihina, bumagsak ang hari ng isla. Kinailangan ng mga natitirang tao na tumakbo papunta sa gilid ng isla upang maghanap ng paraan para makaligtas. Para makaakit ng pansin ng mga magliligtas, inutusan ni James si Mason na umakyat sa pinakamalapit na burol at magpaputok ng flare habang siya at ang ibang sundalo ay magbibigay ng distraction. Habang paakyat si Mason, biglang lumapit ang halimaw at isang sundalo ang kusang nagsakripisyo, hinugot niya ang pins ng kanyang mga granada at nagpaiwan upang mamatay kasama ang halimaw. Ngunit nabigo siya, dahil sa halip na kainin siya, tinamaan siya ng buntot ng halimaw at tumilapon siya papasok sa bundok, sabay pagsabog. Dumating si Kong sa tamang oras at binigyan ng malakas na suntok sa ulo ang lizard, ngunit tila hindi ito nasaktan. Gumanti ito sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg ng gorilla. Upang makawala, hinawakan ni Kong ang panga ng halimaw at sinubukang hatakin ito hanggang sa mapunit, ngunit nakawala rin ang halimaw at kinagat ang braso ni Kong, saka niyakap ito at itinumbas sa lupa. Sa mga huling sandali ng laban, dumampot si Kong ng isang malaking puno, tinanggal ang mga sanga, at ginawang isang matigas na pamalo. Isang hampas lang sa kahoy ay nabiyak ito sa lakas ng kanyang galit.
Pero hindi pa rin sumusuko ang halimaw na parang dambuhalang buwaya. Tumayo ito at pinatihaya si Kong, sabay inihagis siya sa wasak na barko kung saan siya naipit sa mga kadena. Habang nakakadena pa rin, pilit lumalaban si Kong pero hindi siya makawala. Nang mukhang katapusan na, biglang dumating si Hank sakay ng tinatawag nilang bangka at pinaulanan ng bala ang halimaw gamit ang machine gun. Nakuha nito ang atensyon ng lizard at lumapit ito sa mga tao. Sakto namang nagpaputok si Mason ng flare na tumama sa mata ng halimaw, nabulag ito sa isang mata. Dahil sa pagkakataong iyon, sinubukan ni Kong na makawala at tuluyang napunit ang halos lahat ng kadena, maliban sa isa na nakakabit pa sa isang lumang propeller. Ginamit niya ito bilang sandata, ibinato ang metal sa balikat ng halimaw at ginamit ang kadena para balutin at higpitin ang leeg nito. Hinampis niya ito sa bangin kung saan naroon si Mason, pero sa lakas ng impact, nawalan ng malay ang babae at nahulog. Samantala, sinamantala ng halimaw ang abala ni Kong at umatake. Ngunit nakabawi ang gorilla at pinaghahampas ang ulo ng kalaban, sa kanya binuksan ang lalamunan nito ng isang napakalalim na sugat, dahilan para mawalan ito ng malay. Agad lumusong si Kong sa tubig para iligtas si Mason. Akala nila tapos na ang lahat pero bigla muling bumangon ang halimaw at pinalibutan ng dila nito ang kamao ni Kong kasama si Mason sa loob. Sa wakas, naipaghiganti na niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ligtas na ang lahat, at napagkasundoan ng grupo na huwag isiwalat ang mga nangyari sa isla, para makapamuhay ng tahimik ang hari ng isla. Sa wakas, nakabalik na rin sila sa kanilang mga tahanan, lalo na si Hank, na sa wakas ay muling nakita ang kanyang asawa at nakilala ang anak matapos ang 29 na taon. Noong 2014, sa panahon ng pag-atake ni Godzilla sa San Francisco, nawalan sina Mark at Emma ng kanilang panganay na anak. Si Andrew ay isa sa daan-daang libong biktima ng labanang naganap sa pagitan ng mga Titans. 5 taon na ang lumipas mula nang mangyari iyon, at hindi pa rin nakakalimot si Emma sa matinding trahedyang naranasan. Makalipas ang ilang panahon, nagkahiwalay ang mag-asawa at lumipat si Madison, ang kanilang bunso, sa bahay ng kanyang ina. Ngunit kahit na nagkahiwalay, patuloy pa rin silang nag-uusap ni Mark sa pamamagitan ng mga mensahe, kahit na ipinagbabawal ito ni Emma. Nagtatakot siya na baka magdamdam si Madison dahil palaging abala ang kanyang ama at hindi siya matutulungan. Ipinahayag ng siyentipiko na sa wakas ay natapos na niya ang paggawa ng Orca, isang biosonar device na pinagtutunan niya ng taon ng kanyang buhay. Naninirahan sila sa isa sa mga base ng kumpanya ng Monarch sa China, at si Emma ay nagtatrabaho bilang isang researcher na naghahanap ng mga bagong Titans. I'm on my way. Isang umaga, dinala ng ina at anak si Madison sa isang kuweba upang masaksihan ang pagsilang ng isang Titan na uod, na pinangalanan nilang Mothra. Incredible. Activating containment. Sa oras na iyon, nagsimula nang masira ang mga sistema ng pagkontrol, at ipinalabas ni Tim ang kanyang hinala na may taong sadyang nagdudulot ng problemang ito. Kumilos ang security team at inatake sila ng uod. Habang pinapanood ni Tim ang pagkawala ng kanyang mga tauhan, nagdesisyon siyang pindutin ang button na magwawakas sa buhay ng nilalang, ngunit pinigilan siya ni Emma. Tiniyak niyang alam niya ang paraan upang patahimikin si Mothra at pumasok siya sa containment room na may hawak na orca. Habang sinusubukan niyang pakalmayan ang halimaw, pinaandar niya ang device at sumunod si Madison. Malapit na silang malapan ng uod nang sa wakas ay na-activate ni Emma ang alpha frequency at bumangon ang katahimikan. Bigla na lang naging kalmado ang nilalang, at si Madison ay nakapasok pa at nahawakan ito. Lahat ay masaya sa resulta ng kanilang research hanggang sa salakayin ni Alan at ang kanyang mga sundalo ang laboratorio. Pinuksan ng squad ang buong team para nakawin ang device, ngunit nang malaman nilang natuklasan ni Emma kung paano gamitin ito para kontrolin ang mga Titans, napagpasyahan nilang kunin siya pati na rin ang kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Mark ang isang grupo ng mga lobo, napansin niya ang isang helicopter ng Monarch na papalapit. Pagkababa ng eroplano, dumating si Dr. Serizawa at ang kanyang assistant na si Vivian upang
upang kunin siya. Nang araw na iyon, nalaman ni Mark na ang kanyang ex-asawa at anak ay nahuli na, kaya't nagpasya siyang tulungan ang Monarch na hanapin ang orca, dahil tanging sa paraang iyon lang siya makikita muli ang kanyang pamilya. Nag-aalala ang grupo sa maaaring mangyari ngayon na nasa maling kamay na ang device, kaya't plano nilang kunin ito bago pa magdulot ng mas malaking pinsala. Ipinahayag ni Serizawa na bukod kay Godzilla, 17 pang ibang Titans ang na-detect sa buong mundo. Subalit, karamihan sa kanila ay nasa matinding hibernation. Dinala si Mark sa isang lihim na Monarch base na matatagpuan sa gitna ng dagat. Ang pasilidad ay itinayo upang pag-aralan si Godzilla sa kanyang natural na tirahan, at hindi alam ng gobyerno ang tungkol dito. Habang tinatangka nilang hanapin ang orca, sinabi ni Vivian na pagkatapos mahuli sina Emma at Madison, nakatakas si Mothra mula sa headquarters at gumawa ng kanyang kakon sa isang talon malapit sa lugar kung saan siya ipinanganak. Si Alan Jonah, ang lalaking hamuli sa pamilya ni Mark, ay isang dating sundalo sa British Army na naging tagapagtanggol ng kalikasan higit sa lahat. Ang lalaking ito ay obsesyonado sa pagbabalik ng natural na kaayusan, at upang pandohan ang kanyang mga operasyon, nagsimula siyang magbenta ng DNA ng mga Titan sa iligal na pamilihan. Nang marinig ito, iminungkahi ni Mark na gawing tapos na ang lahat ng mga Titan upang masolusyonan ang problema, dahil magiging walang silbi na ang orca. Ngunit naniniwala si Dr. Serizawa na ang mga nilalang na ito ay isang mahalagang bahagi ng balanse ng kalikasan sa planeta, kaya't ipinagtanggol niya ang ideya na kailangan pang mapanatili ang mga Titan. Samantala, dinala si Emma at Madison sa isa pang base ng Monarch, na sinakop na ng mga sundalo ni Alan. Matapos patumbahin ang lahat ng mga tauhan, pumasok ang grupo sa pasilidad at nakarating sa kinaroroonan ni Monster Zero. Ang nilalang ay nakasalansan sa isang malaking bloke ng yelo, at plano ni Alan na pakawalan ito. Let's get started. Sa oras na iyon, nagulat ang grupo ni Dr. Serizawa sa pagdating ni Godzilla. Hindi pa kailanman lumapit ang Titan sa pasilidad na ito, at ang kanyang pulse rate ay nagpapakita ng labis na stress, tila may pinapalakas na pakiramdam. Listen, his heart rate, it's slowing. Open the shields. Biglang umalis si Godzilla mula sa base, at tinanong ni Mark ang mga miyembro ng Monarch na sundan siya. Naniniwala siya na maaaring hinahabol ni Godzilla ang signal na ipinalabas ng orca. Pagkatapos suriin ang ruta na tinahak ng Titan, napansin ng militar na papunta ito sa Antarctica, at nagsimulang maghinala na napakawala na si Monster Zero. Dahil dito, nagpunta ang mga miyembro ng Monarch doon upang bisitahin ang base at nadiskubre nilang nasakop na ito ni Alan. Isang maliit na grupo ang nagpasya na pumasok sa pasilidad upang hindi mahalata at alisin ang kanilang mga kaaway, ngunit nahulog sila sa isang bitag at madali silang pinatay. Dahil sa pag-aalala na ang kanyang pamilya ay ginugulpi, nagdesisyon si Mark na makialam sa misyon at tinangka niyang hanapin ang kanyang ex-asawa at anak. Nang makita niya sila, sinubukan ni Mark na paikutin sila upang sumama sa kanya, ngunit hindi pumayag si Emma na sumama si Madison sa kanyang ama at pinindot ang mga bomba upang masira ang malaking bloke ng yelo. Matapos gawin iyon, tumakas sila, at nakaligtas si Mark sa pamamagitan ng pagpasok sa isang elevator. Nang ligtas na nakasakay si Madison sa isang eroplano, ginamit niya ang orca upang gisingin si Monster Zero, isang Titan na may itsurang 3 ulo na dragon. Ilang oras ang lumipas, ang mga nakaligtas ay nakabalik sa base at halos hindi makapaniwala ng ibunyag ni Mark na si Emma, ang isang henyo na siyentipiko mula sa Monarch, ang nagpakawala sa halimaw.
Habang hindi pa rin makapaniwala, tinanong ni Sam kung bakit nais ni Emma makipag-alyansa kay Alan, at sinabi ni Serizawa na kailangan nilang makipagkita kay Emma upang tanungin ito ng personal kung bakit siya nagtakda ng pagtataksil. Ngunit hindi na nila kailangang mag-abala pang hanapin ang siyentipiko, dahil si Emma mismo ang nag-contact sa kanila. Ipinaliwanag ng babae na pinakawalan niya ang mga Titans upang iligtas ang mundo, dahil ang mga tao ang namumuno sa planeta sa loob ng libu-libong taon at dahil dito, nasira ang lahat ng anyo ng buhay sa mundo. Ayon kay Emma, ang mga Titans ang may sakit na responsable sa paglilinis ng lupa mula sa impeksyong ito dahil bahagi sila ng natural na sistema ng depensa ng planeta. Kaya't balak niyang gamitin ang Orca upang matiyak na hindi maglalaho ang sangkatauhan at makipamuhay ito sa mga Titans. Naniniwala ang siyentipiko na ang mga nilalang na ito lamang ang kayang magbalik ng balanse sa mundo, at kung sila ay mawawala dahil sa gobyerno, malapit nang masira ang buong lupa. Nang marinig ang baliw na planong ito, sinubukang kumbansihin ni Mark at Serizawa si Emma na umatras, ngunit nanatiling matatag ang desisyon ng babae na palayain ang mga halimaw. Bago magtapos ang tawag, pinaalalahanan ni Emma ang team na magtago sa isa sa mga silong na itinayo ng Monarch upang hindi malipol sa atake ng mga Titans. Nang utusan ni Alan si Emma na i-activate ang biosonar, sinubukan ni Madison na baguhin ang isip nito, ngunit nagdesisyon ang siyentipiko na ituloy ang plano. Kahit natalo sa laban, hindi tumigil si Godzilla sa pagtangkang tanggalin ang pinakamalaking kaaway nito at nagpatuloy sa pagpunta patungong Mexico. Ang Isla Damara ang susunod na magiging target ng atake, kaya't kailangan ay evacuate ng militar ang mga residente. Nang ma-activate ang biosonar, nakatakas si Rodan, ang halimaw na nakakulong sa loob ng bulkan, at pina-address nito ang atensyon ni Monster Zero. I think we got his attention. Everyone strap in. Hang on, kid! At ang Fire Demon ay nahulog sa dagat. Sa oras na iyon, tumanggap si Serizawa ng tawag mula kay Admiral Stens, na nag-utos sa buong team na itigil ang pag-atake at lumayo sa ligtas na distansya dahil ang army ay nakabuo ng prototype ng isang liquid oxygen bomb na kayang magwasak ng kahit anong nilalang sa loob ng 3 kilometro. Wala nang pagpipilian ang grupo kundi sundin ang utos ng Admiral dahil papalapit na ang missile. Habang tumatakbo ang grupo para magtago, nakita nila si Monster Zero na papalapit sa kanila. Malapit na silang masira nang biglang dumating si Godzilla at inagaw ang dragon, pinuputol ang isa sa mga ulo nito. Ilang segundo na lang bago sumabog ang missile, at kung magiging matagumpay ang plano, mawawala ang 2 Titans. Ngunit nagkamali ang plano dahil hindi nagtagal, lumabas si Monster Zero mula sa tubig at lumipad palayo. Sa kabilang banda, ang vital signs ni Godzilla ay napakahina at kalaunan ay tuluyang nawala matapos ang ilang minuto. Pagdating nila sa Isla Damara, muling nag-ipon ng lakas ang dragon upang mag-regenerate at ibalik ang nawalang ulo nito. Pagkatapos ay tinawag ni Beast Zero ang lahat ng mga Titans na nakakalat sa mga pinakamalayong lugar ng mundo, at sila ay nagising upang tumugon sa kanyang tawag. Nang makita ni Emma na sabay-sabay na inaatake ang buong mundo, napagtanto niyang nagkamali siya, dahil ang Orca ay hindi kayang kontrolin ang lahat ng Titans ng sabay-sabay. Sa buong panahong ito, ang Mothra, ang uod, ay hindi gumagalaw sa kanyang kakon, ngunit ngayon natapos na siya sa metamorphosis, ipinakita niya ang kanyang bagong anyo sa isa sa mga Monarch headquarters. Nagtaka si Dr. Rick Stanton kung bakit hindi naapektuhan ang dragon ng oxygen bomb, at sinabi ni Dr. Chen na mayroon siyang natuklasan. Ayon sa kanilang mga pag-aaral, si Monster Zero ay isang alien at hindi dapat naroroon sa planeta. Ang species na ito, ayon sa mga alamat, ay tinatawag na Ghidorah, na nangangahulugang siya na marami. Ipinahayag ni Admiral Stens na sa bawat kontinente ng planeta, ang mga Titans ay nagdudulot ng mga lindol,
sunog, tsunami, at daan-daang libong mga pagkamatay. Bilang huling plano, sinusubukan ng army na akitin ang mga nilalang gamit ang nuclear material, ngunit hindi na sila tinatangkilik sa pagkakataong ito. Dahil sa mga katotohanang ito, sinabi ni Mark na ang mga halimaw na ito ay tumutugon lamang sa tawag ni Ghidorah, kaya kung mapapatigil ang dragon, titigil ang lahat ng pag-atake. Ang problema ay ang tanging Titan na may pagkakataong makalaban sa alien ay si Godzilla, na nasawi sa pagsabog. Napagtanto ni Emma na ngayong wala na ang hari ng mga halimaw, hindi ginagamit ni Ghidorah ang mga Titans upang iligtas ang planeta, kundi upang sirain ito. Upang may tama ang epekto ng kanyang malaking pagkakamali, balak ng babae na gamitin ang orca upang itigil ang mga atake, ngunit nais ni Alan na hayaang magpatuloy ang kalikasan dahil tiyak na ang kapalaran ng mundo. Nagpasya si Mark na habulin ang kanyang anak, dahil si Madison na lang ang tanging mahalaga sa kanyang buhay bago sumakay sa eroplano. Nakakita ang lalaki ng isang kamanghamanghang nilalang na papalapit at napagtanto niyang si Mothra, ang reyna ng mga monsters. Naglabas ng tawag ang paro-paro na tanging si Godzilla lang ang makakaintindi, at plano ni Serizawa na tulungan ang hari ng mga halimaw na muling mabuhay. Upang magawa ito, ipinadala ang isang submarine sa ilalim ng dagat upang hanapin ang Titan. Samantala, ninakaw ni Madison ang orca at tumakas mula sa silong, determinado na gawin ang lahat ng makakaya upang pigilan ang mga halimaw na sirain ang planeta. Pumasok siya sa isang soccer field kung saan nagtipon ang mga nakaligtas mula sa lungsod ng Boston at pinaandar ang Bayesonar. Pagkalipas ng ilang oras ng paghahanap, natagpuan ni Serizawa at ng kanyang team si Godzilla at napagtanto nilang naghanap siya ng pinagkukunan ng radiation upang magpatibay at mag-regenerate ng kanyang katawan. Subalit, maaaring taon bago siya ganap na makarecover, at hindi na kayang maghintay ng sangkatauhan ng ganoon katagal. Kaya't kinakailangan ng isang nuclear torpedo upang buhayin muli ang Titan. Ang problema ay nasira ang weapon system habang isinasagawa ang dive, at walang paraan upang mapaputok ang missile. Nais ni Dr. Serizawa na siya na lang ang magtutok ng missile ng mano-mano, kahit alam niyang mamamatay siya dahil sa pagkakalantad sa radiation. Dahil sa pagsusumikap ni Madison, sabay-sabay na huminto ang mga atake ng mga nilalang sa buong mundo, at mabilis na napagtanto ni Emma ang ginawa ng kanyang anak. Matapos magpaalam sa mga kasamahan, sumakay si Serizawa sa isang submarine at dumaan sa mga guho sa ilalim ng dagat hanggang sa makarating siya sa yungib kung saan naroroon si Godzilla. Matapos ay activate ang bomba, nilapitan ng lalaki ang Titan at nagpaalam sa nilalang na pinakagusto niya sa buong buhay niya. Saraba. Tomoyo. Sa sandaling iyon, naganap ang isang napakalaking pagsabog, at pati ang submarine kung nasaan sina Mark at ang iba pang miyembro ng team ay tinamaan. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang lahat at nakasaksi ng muling pagsilang ng hari ng mga halimaw. Pagkatapos makaharap ang mga tao ng malapitan, iniwan ng nilalang si Godzilla at nagpatuloy papuntang Boston upang harapin ang kanyang pinakamalaking kaaway. Takot na mawalan ng isa pang anak, nagpasya si Emma na lisanin ang silong at sundan si Madison. Nagtuliro ang batang babae nang makita niyang papalapit na ang bagyo, at kasama nito, dumating si Ghidorah. Nalilito ang nilalang dahil hindi nito alam kung saan nanggagaling ang tawag, kaya nagpasya si Madison na tumakas dala ang orca upang hindi ito masira. Ang hindi inaasahan ng batang babae ay hahabulin siya ng dragon, na inaatake siya ng buong galit nito upang sirain ang alpha frequency. Habang tumatakas, tinamaan si Madison ng isa sa mga sinag. Habang malapit na siyang mawasak, dumating si Godzilla at nagsimula ng isang laban-laban kay Ghidorah. Kasama niya ang maraming barko ng militar, na nagpunta roon upang iligaw ang dragon habang ang giant lizard ay ginagawa ang trabaho ng pagwasak sa kanya. Nagsimula ng umatake ang militar sa mga nilalang gamit ang maraming bomba. Ayon sa monitoring, makaraang ilang minuto, magpapalabas si Godzilla ng isang malakas na radiation wave, kaya't kailangang mailigtas ni Mark si Madison at makuha ang orca bago mangyari iyon. Dahil dito, pumasok ang lalaki sa gitna ng digmaan at nagsimula siyang tawagin ang kanyang anak. Nahihirapan ang hari ng mga halimaw sa laban-laban sa tatlong ulo ni Ghidorah, ngunit dumating si Mothra upang tulungan siya. Hindi nagtagal, sumama na rin si Rodan sa laban upang iligtas ang kanyang amo at inetake si Mothra. Ang grupo ni Mark ay nasa panganib sa gitna ng digmaan, ngunit nailigtas sila ni Emma,
na naroon din upang hanapin si Madison. Iniliko ng babae ang sasakyan palayo sa mga guho at napagtanto niyang siguro ay nagtago ang kanyang anak sa dating bahay nila. Samantala, unti-unting natatalo si Ghidorah sa laban at nagdesisyon siyang kumain ng kuryente upang magpakalakas. Sa sandaling iyon, tumaas ang lakas niya at kayang sirain ang lahat ng mga barko ng kalaban sa isang hampas. Habang nagtatangkang mabuhay, patuloy na nilalabanan ni Mothra ang mga atake ni Rodan at sa huling segundo, nakatulong siya sa pamamagitan ng paghuhukay ng mga pangil niya sa dibdib ni Rodan, pinipigilan siya ng Fire Demon. Nang makarating sa lugar ng kanilang dating bahay, nakita nila ang mga guho, at nakita ni Mark ang katawan ni Madison sa ilalim ng mga labi. Ngunit nakayanan nilang mailigtas ang batang babae, na muling huminga matapos matanggal mula sa ilalim ng konkreto. Dumating ang helicopter upang iligtas sila, at plano ni Mark na makuha ang atensyon ni Ghidorah gamit ang eroplano upang mabigyan ng oras si Godzilla na makarecover. Ngunit upang mapataas ang tsansa ng kaligtasan ni Madison, nagdesisyon si Emma na i-activate ang Orca at gumamit ng sasakyan upang dalhin ito. Samantala, dinala ni Mark si Madison palayo sa lugar. Pinangunahan ni Emma ang sasakyan sa napinsalang lungsod at tulad ng plano, tinutukan sila ng dragon. Lumapit si Ghidorah upang tapusin siya, ngunit dumating si Godzilla. Ang katawan ni Godzilla ay naglalabas ng apoy at malapit nang mag-explode dahil sa sobrang radiation. Ang mga heat waves na inilabas ng giant lizard ay nagawang sirain ang katawan ni Ghidorah at tuluyang wawasakin ito. Ngayon napatay na si Ghidorah, nilapitan siya ng ibang mga titans at yumuko kay Godzilla, bilang pagpapakita ng paggalang sa kanya bilang tanging hari ng mga nilalang. Isang tahimik na umaga lang sa buhay ni Kong, ang gorilang hari. Sa ngayon, nakatira siya sa isang artificial na kagubatan sa Skull Island, sa base ng Monarch Organization. Lagi siyang dinadalaw ni Gia, isang batang bingi na iniligtas niya noong sanggol pa ito. Pero sa araw na yon, may kakaibang nangyari. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nagwala. Kumuha siya ng isang punong kahoy, at buong lakas itong inihagis sa langit, na sumire sa bayedom na nagpapatakbo sa artificial forest. Sabi ni Eileen Andrews, ang siyentipikong in charge sa pag-aalaga kay Kong, kung aalisin siya sa lugar na yon, hindi kakayanin ng labas na kapaligiran ang kanyang kalagayan, kaya para na rin siyang hinatulan ng kamatayan. Samantala, si Bernie ay isang engineer na inialay ang buhay sa pagtuklas ng katotohanan tungkol sa mga Titan. Lahat ng nalalaman niya ay inilalathala niya sa isang podcast na tinatawag na Titan Truth. 5 taon na siyang nagtatrabaho ng undercover sa Apex Cybernetics, isang multinational tech company. Isang araw habang nasa trabaho, nagkaroon siya ng pagkakataon para ma-access ang mga confidential files ng kumpanya. Habang kinokopya niya ang mga ito, biglang tumunog ang emergency alarm, may babala ng posibleng paglusob. Nakita ng security team ang papalapit na nilalang na galit na galit. We need to go now! Habang nagkakagulo at nagsisilikas ang mga empleyado, si Bernie naman ay pumunta sa kabilang direksyon kasama ang mga sundalong naiwan para labanan ang nilalang. Bigla na lang may malakas na pagsabog. Pagkagising niya, nakita niyang winawasak na ni Godzilla ang buong pasilidad. Ang nakakapagtaka, wala naman siyang nakikitang dahilan para gawin ito. Isa pang nakapagtatakang bagay, tanging ang punong tanggapan ng Apex Cybernetics lang ang sinira, at hindi naapektuhan ang mga kalapit na lugar. Si Madison Russell, anak ni Emma Russell na dating naging kontrabida sa pangyayari sa Godzilla, King of the Monsters, napanood ang balita pagkatapos ng klase. Habang pauwi, pinakinggan niya ang bagong episode ng Titan Truth kung saan ibinunyag ni Bernie ang mga detalye ng pag-atake. Dahil dito, nagpasya siyang pumunta sa relief camp ng Monarch para kausapin ang kanyang ama tungkol sa pangyayari. Ayon sa kanya, ang tanging paliwanag sa pag-atake ni Godzilla ay ang presensya ng isa pang Titan na nagtatago sa loob ng kumpanya,
isang bagay na maaaring nagbanta kay Godzilla. Pero hindi siya pinakinggan ng kanyang ama na si Mark Russell. Kinagabihan, si Nathan Lind, isang science professor mula sa Denham University, ay binisita ni Walter Simmons, ang may-ari ng Apex, kasama si Ren Serizawa, ang Chief Technology Officer ng kumpanya. Matapos ang pag-atake ni Godzilla, inimbitahan nila si Nathan sa isang misyon, ang paghahanap sa Hollow Earth, isang lugar na dati na niyang naisulat sa isang libro. Ayon sa teorya, doon nagsimula ang lahat ng mga Titan, at ayon kay Walter, may paraan na siyang natuklasan para makarating doon. Ang Tycoon ay gumawa ng isang espesyal na aircraft na kayang tiisin ang matinding pressure mula sa tinatawag nilang black hole. Ang tanging kailangan na lang nila ay isang taong makakapaggabay sa kanilang team papunta roon. Ipinapaliwanag ng siyentipiko ang teorya ng genetic memory, isang paniniwala na lahat ng Titan ay may likas na kakayahang matandaan ang daan pabalik sa lugar kung saan sila nagmula. Ibig sabihin, kung may Titan na gagabay sa kanila, posible silang makarating sa Hollow Earth. Dahil dito, nilapitan ni Nathan si Eileen at humingi ng tulong para maisama si Kong pabalik sa pinagmulan niya. Ibinunyag ni Nathan na nakahanap ang Apex ng isang lagusan sa Hollow Earth sa Antarctica. Sa tulong ni Kong, maaari silang makapasok doon at maibalik siya sa kanyang tunay na tahanan, habang nailigtas din ang mundo mula sa mga pag-atake ni Godzilla. Bagamat nag-aalangan si Eileen sa ideya, mas minabuti na lang niyang sumugal kaysa hayaang nakakulong si Kong sa artificial na habitat na hindi naman talaga para sa kanya. Pagkatapos pumayag si Eileen na sumali sa misyon, agad na tinawagan ni Nathan ang kanyang team para ilipat si Kong papuntang Antarctica. Isang higanteng barko ang ginamit para sa biyahe. Dito, iginapos si Kong at pinatulog gamit ang malalakas na pampakalma. Makalipas ang ilang oras sa dagat, dumating si Maya Simmons, anak ni Walter Simmons, at nagpakilalang kinatawan ng Apex. Kinagabihan, sinabi ni Nathan sa lahat na mayroon pa silang 48 oras bago marating ang Antarctica. Nag-aalala si Eileen sa posibleng pag-atake ni Godzilla. Ayon sa kanya, may kakayahan ang mga Titan na maramdaman ang banta, at may matagal ng alitan sa pagitan ni Kong at ng hari ng mga halimaw. Ayon sa alamat, matagal nang naglaban ang mga ninuno nila sa isang matinding digmaan. At kung magkikita silang muli, tiyak na magkakaroon ng labanan para ipakita kung sino ang tunay na makapangyarihan. Habang may bagyo, nakaramdam ng kakaiba si Gia at lumabas ng kanyang silid. Tumungo siya sa deck ng barko at napansin niyang kabado si Kong. Lumapit siya sa gorilla at pinakalma ito gamit ang kanyang presensya. Pagdating ni Eileen, sinubukan niyang pauwiin si Gia sa loob ng barko. Pero sinabi ng bata na malungkot at galit si Kong, hindi siya naniniwalang gusto talaga siyang iuwi ng mga tao. Doon nadiskubre ni Eileen na buong panahong ito, kaya pala nilang mag-usap ni Kong gamit ang sign language. 10 taon na niyang sinusubukang kausapin ang hayop, pero ngayon lang ito tumugon. Habang papunta sa Antarctica si Kong, si Madison naman ay nakipagkita sa kaibigan niyang si Josh. Magkasama nilang hinanap ang misteryosong lalaking nasa likod ng Titan Truth Podcast. Kahit 5 taon na ang podcast, hindi pa rin nagpapakilala si Bernie dahil sa pagiging infiltrator niya sa Apex. Layunin ni Madison na tulungan si Bernie na ibunyag ang totoong dahilan kung bakit inatake ni Godzilla ang pasilidad ng Apex. Matapos suhulan ang may-ari ng isang convenience store, nakuha nila ang address ng isang lalaking posibleng siyang nasa likod ng podcast. Dumating sila sa isang basement kung saan nakatira si Bernie. Nagpakilala si Madison bilang anak ni Emma Russell, at agad silang pinapasok ng lalaki. Pumunta sila sa isang coffee shop at doon isinapubliko ni Bernie ang lahat. Ikinwento niya ang mga file na nadiskubre niya sa Apex, ilang sandali bago salakayin ng Godzilla ang lugar. Ayon sa kanya, may isang napakalaking kargamento ang ipinapadala patungong punong tanggapan ng kumpanya sa Hong Kong, at sa loob nito ay may kaina-hinalang teknolohiya. Nagpa siya ang tatlo, sina Bernie, Madison, at Josh, na pasukin ang Apex para maghanap ng bagong mga ebidensya. Kinagabihan, nakaramdam si Gia ng kakaiba, parang may masamang paparating. Agad siyang tumakbo para hanapin si Eileen, pero hindi niya ito naabutan agad. And we need Kong to find that power source. The world needs him. What'd you say? Godzilla. Biglang nagwala si Kong sa sobrang kaba, pilit niyang tinatanggal ang mga kadena niya pero hindi siya makawala. Nakiusap si Eileen kay Nathan na palayain si Kong para maprotektahan ang sarili nito, pero nagdadalawang isip si Nathan, ayaw niyang isugal ang buong misyon.
Nagsimulang pagbabarilin ng mga barko si Godzilla na mabilis nang lumalapit pero walang epekto. Pinaghati-hati lang ni Godzilla ang mga barko. Lumipad din ang ilang eroplano para bambahin siya pero winasiwas lang ito ng kanyang buntot na parang langgam lang. Sa mga oras na yon, galit na si Kong pero hindi niya pa rin mabaklas ang makakapal na kadena. Lamusong si Godzilla mula sa ilalim ng dagat at pinatihaya ang buong barko. Malulunod na si Kong at ang buong crew, pero sa huling sandali, narating ni Nathan ang lever at pinakawalan si Kong mula sa mga kadena. Dumating si Godzilla at agad sinuntok ni Kong. Pagkatapos ay hinangat ni Kong ang barko, nailigtas ang lahat ng nasa loob. Umakyat siya sa ibabaw at pinunit ang kwelyong pinanggagalingan ng pampakalma. Sa ilalim ng tubig, dahadaw si Kong. Naabutan siya ni Godzilla at hinatak pa ilalim. Nagkaroon si Aileen ng ideya. Inutusan niya ang kapitan na maglabas ng depth charges para malito si Godzilla. Yumapekto ito, nakalaya si Kong at nakabalik sa ibabaw. Pero lupaypay na siya, hirap nang huminga at wala ng lakas para lumaban. Dahil dito, inutos ni Nathan na patayin ang lahat ng makina ng barko. Plano niya, magkunwaring patay silang lahat para isipin ni Godzilla na nanalo na siya. Yumapekto ang taktika. Nakita ni Godzilla na hindi na gumagana ang mga makina at umalis na ito. Ang problema ngayon, paano makakarating sa Antarctica kung hindi pwedeng paandarin muli ang barko? Dahil kung gagana ulit ito, babalik si Godzilla. Kaya't napagpasyahan nilang tapusin ang biyahe sakay ng eroplano. Samantala, nagsimula na ang misyon ni Bernie, Madison, at Josh na pasukin ang punong tanggapan ng Apex. Winasak ito ni Godzilla, pero may butas sa guho kung saan sila nakapasok. Sira-sira na ang buong pasilidad, pero nadiskubre ni Madison ang isang lihim na elevator na buo pa rin. Pumasok silang tatlo at bumaba sa sub-level 33. Doon, maraming transport pods. Pumasok sila sa isa para magtago mula sa gwardiyang nag-iinspeksyon. Sa loob, may mga itlog ng nilalang na galing sa Skull Island. Biglang nagsara ang pinto, at nagsimula ng gumalaw ang kapsula. Ayon sa GPS, dinadala sila sa punong tanggapan ng Apex sa Hong Kong. Samantala, ang grupo naman ni Nathan at Aileen ay sa wakas ay nakarating na sa Antarctica. Daan-daang eroplano ang kailangan para maitawid si Kong papunta roon. Ikinarga si Kong gamit ang isang bakal na lambat na nakakabit sa mga power cable. Ito lang ang tanging paraan para mailipat siya nang hindi siya sundan o atakihin ni Godzilla. Pagkagising ng Gorilla, napansin niyang nasa isang bagong lugar siya, napapalibutan ng yelo. Nandoon si Gia, naghihintay sa kanya, at natuwa si Kong sa muling pagkikita nila. Hiniling ni Gia kay Kong na pumasok sa lagusan patungo sa Hollow Earth, pero tumanggi siya. It's not working. What if she tells him there are others down there, like him, and he can't survive here? Alright. Kaya't sinabi ni Aileen kay Gia na iparating kay Kong na ito ang tunay niyang tahanan, at maaaring nandoon pa ang kanyang pamilya. Nang marinig ito, biglang tumakbo si Kong papasok sa tunnel. Sakay ng anti-gravity vehicle na ginawa ng Apex, sinundan ni Nathan at ng kanyang grupo si Kong. Pagsapit sa isang punto ng tunnel, biglang binaliktad ng gravity ang lahat, napahulog si Kong at ang sasakyan paibaba. Paglampas nila sa barrier, tuluyan na silang pumasok sa loob ng planeta. Nawala sa kontrol ang mga sasakyan at muntik nang mabagsak, pero sa huling sandali, naagapan ng mga piloto at nailigtas ang lahat. Samantala, gamulong si Kong mula sa bundok at tumuloy patungo sa pinagmumulan ng enerhiya. Determinado siya, parang kilala niya na ang lugar, kahit ito ang una niyang beses doon. Habang sinusundan nila si Kong, naisalayan ng grupo ang mga kakaibang nilalang na hindi matatagpuan kahit saan sa ibabaw ng mundo. Pero bigla na lang sinalakay ng isang lumilipad na ahas ang isa sa mga airship. Ang sakay pa naman nito ay sina Aileen at Gia.
Nagpatuloy si Kong sa paglalakbay patungo sa energy core. Habang naglalakad, mas marami pang misteryosong nilalang ang lumitaw, may dambuhalang mga alimango at palaka, tila bahagi ng isang magandang food chain sa ilalim ng mundo. Samantala, ang tatlong sina Bernie, Madison, at Josh ay patuloy sa kanilang paglalakbay papunta sa Hong Kong. Pagdating nila roon, natagpuan nila ang isang arena kung saan pinapaglaban ang mga Titan. Habang iniikot ang lugar, biglang tumunog ang alarma, sinabayan ng boses mula sa speaker na nagsasabing magsisimula na ang laban. Dinala ng isang platform ang isang higanteng robot papasok sa arena, isang nakakatakot na bersyon ni Godzilla, mas malaki at mas malakas. Ito si Mechagodzilla, at si Ren ang namamahala dito. Inutusan ni Walter ang kanyang team na ilabas si Test Subject #10, isang nilalang na parang dinosaur na mula sa Skull Island. Agad itong sumugod sa mga sumalakay, pero sinalubong ito ni Mechagodzilla. Hinawakan niya ito sa mga braso at pinakawalan ang kanyang radioactive beam. Hindi man lang nakagalaw ang nilalang. Hinati ito ni Mechagodzilla sa gitna, patay agad. Ipinaalam ni Ren kay Walter na nasa 40% pa lang ang power ng system. Sabi ni Walter, kapag nakuha na nila ang sample mula sa Hollow Earth, tuluyan nang mawawala ang mga power issue at handa na si Mechagodzilla na labanan si Godzilla. Sa narinig, napagtanto ni Madison kung bakit inatake ni Godzilla ang Apex Facility sa Amerika, gusto niyang pigilan ang paggawa ng bagong banta. Sa kabilang banda, natanggap naman ng ama ni Madison, si Mark, ang balitang biglaang lumiko si Godzilla at mabilis na papalapit sa Hong Kong. Handa na ang isang transport vehicle para ibalik ang mga siyentipiko mula sa Hollow Earth. Sa loob nito, ginabayan ni Kong ang grupo papunta sa isang bundok na napapalibutan ng radioactive energy. Napagpasyahan nilang ito ang sentro ng Hollow Earth. Binuksan ni Kong ang pintuan ng bundok, na hindi pala ordinaryong bato kundi isang sinaunang kastilyo ng dating hari ng mundong iyon. Wala nang laman ang lugar, tanging mga labi ng isang napakatagal na digmaan ang makikita. Sa isa sa mga kalansay, natagpuan ni Kong ang isang malaking palakol. Kinuha niya ito at ginawa niyang sandata. Habang iniikot ng mga siyentipiko ang lugar, natanong nila si Kong na nakaupo sa kanyang trono, tila isang tunay na hari. Samantala, habang naghahanap ng paraan palabas mula sa Apex Facility sa Hong Kong, nakarating sina Madison, Bernie, at Josh sa isang silid kung saan nakalagay ang bungo ni Ghidorah, Monster Zero, ang halimaw na pinatay na ni Godzilla. Ginagamit ito ng Apex para kontrolin si Mechagodzilla. Noong buhay pa si Ghidorah, nakakapag-usap ang tatlong ulo nito sa pamamagitan ng telepathy. Ngayon, gamit ang isang bungo, nakakonekta si Ren sa isa pang bungo sa loob ng higanteng robot para makontrol ito gamit din ang telepathic signal. Sa puntong ito, dumating na si Godzilla sa Hong Kong at sinimulang wasakin ang lungsod. Habang ino-evacuate ang mga tao, naghahanda ang mga militar para sa gyera. Sa ilalim ng mundo, nagsimulang lumiwanag ang palakol ni Kong, naglalabas ito ng enerhiyang kapareho ng atomic breath ni Godzilla. Ipinatong ni Kong ang palakol sa isang bato, at parang nire-recharge nito ang kanyang sandata mula sa radiation core. Nararamdaman ni Godzilla ang enerhiya at nagsimulang magbuga ng kanyang atomic breath pababa sa lupa, ginagamit ito upang hukayin ang daan pababa sa Hollow Earth. Nang makita ito ng mga agent ng Apex, naglabas sila ng maliit na robot para kumuha ng sample ng enerhiya at ipadala ito sa laboratorio. Nakatanggap si Ren ng signal at sinabi niyang malapit na nilang maulit ang enerhiya. Sinubukang pigilan ni Aileen ang plano pero sinabi ni Maya na pagmamayari na ng Apex ang Hollow Earth. Ipinahuli niya ang mga siyentipiko. Nang makita ni Kong na nasa panganib si Gia, nagalit siya, pero bago siya makakilos, biglang sumabog ang lupa dahil sa atomic breath ni Godzilla, na halos tumama sa mismong sentro ng Hollow Earth. Habang kinukuha na ni Maya ang sample at sumusubok tumakas, sinalakay sila ng mga prehistoric na ibon. Nakatakas si Maya sa isang airship kasama ang kanyang grupo. Naiwan naman sina Aileen, Nathan, at Gia. Hinabol sila ng mga halimaw, pero ayon iyan ng tadhana, iniligtas sila ng sumabog na atomic breath ni Godzilla na tumama sa halimaw. Habang paalis na si Maya sa kanyang airship, hinarang siya ni Kong. Iniutos niyang barilin si Kong, pero hindi ito tumigil. Tiningnan muna niya kung naroon si Gia. Nang makumpirmang wala, hinablot niya ang airship at pinasabog gamit ang sarili niyang mga kamay. Kinuha ni Kong ang kanyang palakol at umakyat patungong ibabaw para harapin si Godzilla. Sina Nathan at ang kanyang grupo ay nakasakay rin sa sasakyan pa Hong Kong.
lungsod, hinarap na ni Kong si Godzilla. Unang umatake si Kong pero sumablay, sinamantala ito ni Godzilla at pinatumba siya. Subalit lumaban ang gorilla, binigyan ng malakas na siko si Godzilla. Tinangkang paghiwalayin ni Kong ang panga ng halimaw, pero pinigilan siya ng atomic breath. Napaatras si Godzilla, at sinuntok ni Kong ang mukha nito, sinipa sa dibdib, at muling kinuha ang kanyang palakol. Nang gamitin niya ito, napagtanto niyang pareho ang enerhiya nito sa natagpuan niya sa Hollow Earth, isang kapangyarihang nagsisilbing gasolina ng kanyang sandata. Hindi na gumamit ng atomic breath si Godzilla at lumaban ng harapan. Sa melee combat, napatumba niya si Kong, pero bago ito mangyari, nasaksak pa ni Kong ang kanyang hita gamit ang palakol. Hinugot ni Godzilla ang sandata at inihagis palayo. Ngayon, kailangan ni Kong naiwasan ang mga sinag ni Godzilla kung gusto niyang mabuhay. Tumalon siya sa mga gusali, pero nahuli pa rin siya, tinamaan sa likod at malubhang nasugatan. Dumating na rin sina Nathan at ang kanilang grupo sa lungsod, sa gitna ng patuloy na digmaan ng mga dambuhalang nilalang. Ang unang hamon ng mga tauhan ay ang umiwas kay Kong at sa mapaminsalang atomic breath ni Godzilla. Hinugot ni Kong ang itaas na bahagi ng isang gusali at ginamit ito bilang panangga habang kinukuha ang kanyang palakol. Mabilis siyang umatake kay Godzilla at pinukpok ang ulo nito ng malakas. Pareho silang natumba sa lakas ng kanilang banggaan, na nagdulot ng malaking pinsala sa mga gusali sa paligid. Sa loob naman ng Apex Headquarters, dinala sina Madison, Bernie, at Josh sa opisina ni Walter Simmons kung saan ipinakita sa kanila ang masterpiece ng Apex, isang higanteng robot na tinawag nilang Mechagodzilla, ang inaakalang bagong Alpha Titan na papalit kay Godzilla upang maibalik ang kontrol ng sangkatauhan sa mundo. Pero hindi pa tapos ang laban sa labas. Lumundag si Kong sa likod ni Godzilla at sunod-sunod na pinagsusuntok ang ulo ng halimaw. Subalit kinagat ni Godzilla ang kanyang braso at pinatumba siya. Halos wala ng lakas si Kong at hirap ng lumaban. Tinangka ni Godzilla na tapusin na siya, pero nakailag si Kong at nakaganti pa ng mga sipa. Gayunpaman, walang awang lumaban si Godzilla. Ginamitan niya ng matutulis na kuko si Kong, binuksan ang tiyan nito, at nilamag ang kanyang dibdib. Halos hindi na makahinga si Kong. Tinangkang lumaban ni Kong pero wala na siyang lakas, kaya tuluyan siyang nawalan ng malay habang si Godzilla ay humarap na sa susunod na kalaban. Habang nakakonekta pa si Ren kay Mechagodzilla, biglang nag-crash ang sistema. Nawalan ng kontrol ang mga tao at nagkaroon ng sariling kalooban ang robot. Ang una nitong ginawa, pinatay si Walter Simmons at ang Chief Technology Officer. Sinira nito ang buong control room at tuluyang tumakas upang hanapin si Godzilla. Sa kanyang paglalakad, winasak din nito ang lungsod. What in God's name is that? Nang magkita na sila ni Godzilla, agad siyang umatake at nagsimula ang isa na namang matinding labanan. Habang winawasak ang lungsod, sinubukan ni Josh na pigilan ang robot sa pamamagitan ng satellite system, pero nahirapan siyang mahanap ang password. Samantala, dumating na si Nathan kasama ang kanyang sasakyang panghimpapawid. Pagbaba nila, nasaksihan nilang muli ang laban sa pagitan ng dalawang dambuhala. Napansin ni Gia na humihinto na ang tibok ng puso ni Kong. What's happening? She can feel his heartbeat. He's dying. Iminungkahi ni Nathan na gamitin ang airship upang magbigay ng kuryente at buhayin muli si Kong, ang tanging paraan para mailigtas siya. Habang nakikipaglaban si Godzilla, talo siya sa lakas ni Mechagodzilla. Itinapon siya nito sa mga gusali at nanag sa labanan ng atomic rays. Sa puntong iyon, talunan na ang Alpha Titan. Ipinatong ni Nathan ang airship sa dibdib ni Kong at pinakawalan ang lahat ng enerhiya nito. Muntik na siyang madamay sa pagsabog pero nakaligtas. Naramdaman ni Kong ang kuryente. Bumangon siya, disoriented pero buhay. Lumapit si Gia at hinikayat siyang tulungan si Godzilla. Ipinaliwanag niya na hindi si Godzilla ang tunay na kalaban, kundi ang robot na gawa ng Apex. Napagtanto ni Kong ang sitwasyon, inayos ang dislocated niyang balikat, at sumabak muli sa labanan. Just in time, pinigilan niya ang robot bago nito mapatay si Godzilla. Sa wakas,
Nagkaisa ang dalawang dating magkaaway upang talunin ang kanilang tunay na kalaban. Hawak-hawak nila ang mga braso ni Mechagodzilla, pinukpok sa mga gusali, at sinipan ni Kong sa ulo. Pero bumawi ang robot at muling pinatumba si Godzilla. Hindi talaga layunin ng robot na labanan si Kong, ang gusto nito ay tuluyang puksain ang Alpha Titan. Kinuha ni Kong ang kanyang palakol at sunod-sunod na pinalo ang robot. Nang muntik na siyang saksakin ng buntot ng makina, si Josh, na hindi pa rin matagpuan ang password, ay gumamit ng inumin ni Bernie upang sirain ang control system. Nang hangina na si Mechagodzilla, tinulungan ni Godzilla si Kong sa pamamagitan ng atomic breath upang i-recharge ang palakol nito. Sa bagong lakas na iyon, winasak ni Kong ang robot, pinagputol-putol ang mga bahagi nito hanggang sa tuluyang hugatin ang ulo at patayin ito ng tuluyan. Sa wakas, nanalo sila, pero sa pagod, nawalan muli ng malay si Kong. Nagdiwang ang mga tao sa lungsod. Nahanap ni Madison ang kanyang ama at niyakap niya ito. Ngunit biglang tumayo si Godzilla. Inakala ni Kong nalalaban na naman ito, pero nagulat siya, hindi siya sinugod ni Godzilla. Tumalikod lang ito. Sa pag-unawa ni Kong, ibinaba niya ang kanyang palakol bilang tanda ng pagsuko. Tumalikod na rin si Godzilla. Tapos na ang digmaan, lumipas ang ilang buwan, nagtayo ang Monarch ng bagong monitoring station sa Hollow Earth, sina Eileen, Nathan, at Gia ay nanatili roon, kasama si Kong, na ngayoy itinuturing na hari ng ilalim ng mundo, at doon nagtatapos ang Colossal Battle of the Titans. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lihim na mundo sa loob ng Earth na tinatawag na Hollow Earth, isang lugar na puno ng malalaking at makapangyarihang nilalang. Isang araw, habang hinahabol si Kong ng higanteng mga warthog, ginamit niya ang talino niya para iligaw ang mga ito. Tumigil siya malapit sa gilid ng burol para magkunwaring naipit, at dahil dito, nahulog ang mga humahabol sa kanya. Pagkatapos noon, pinabagsak ni Kong ang isang malaking bato, na nagbukas ng isang malalim na bitek sa lupa. Nahulog sa bitek na ito ang karamihan sa mga nilalang, na hindi nakaligtas sa patibong niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakipaglaban si Kong sa isa sa mga nilalang at tinalo niya ito ng sobrang galing. Dahil dito, kinilala siya bilang pinuno ng Hollow Earth, kaya nagtakbuhan palayo ang iba pang nilalang sa takot. Pagkatapos ng lahat ng ito, tumayo si Kong sa ibabaw ng isang burol, mag-isa, at pinanood ang mundo sa ilalim ng lupa na para bang siya ang tagapangalaga nito. Samantala, sa ibabaw ng mundo, ipinakilala sa atin si Dr. Eileen Andrews, isang dedikadong siyentipikong nagbabantay sa banta ng mga Titans. Gamit ang isang komplikadong sistema, sinusubaybayan niya kung saan nagpupunta at anong ginagawa ng mga Titans. Si Godzilla, isa ring dambuhalang nilalang, ay hindi tulad ng inaasahan, siya ay tagapagtanggol ng mga tao. Pinipigilan niya ang iba pang Titans na maaaring makapanakit. Sa kasalukuyan, si Godzilla ay naninirahan sa kailaliman ng dagat, tahimik na nagmamasid kung may bantang manggagaling sa lupa o sa karagatan. Isang araw sa Roma, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na higanteng nilalang na tinatawag na Skyla, na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa mga tao. Agad na lumabas mula sa dagat si Godzilla para labanan ang nilalang na ito. Pagkatapos niyang tanggalin ang banta, bumalik si Godzilla sa dagat at muling naging tahimik ang lungsod. Pagkatapos nito, makikita si Eileen sa kanyang opisina na puno ng pag-aalala habang sinusuri ang mga kakaibang signal na nagmumula sa Hollow Earth. Ang mga signal na ito ay nakababahala para sa kanya. Habang nangyayari ito, sa paaralan naman ni Gia, ang ampon ni Eileen, may kakaibang nangyayari. Si Gia ay biglang nagkakaroon ng matitinding daydreams na nagpapuno sa kanyang mesa ng mga detalyadong guhit. Dahil dito, naguluhan at nag-alala ang kanyang guro at mga kaklase. Makalipas ang ilang sandali, agad na tinawagan si Eileen para pumunta sa paaralan dahil may problema. Dito, sinabi ni Gia na nalilito at natatakot siya sa mga kakaibang imaheng paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang isipan. Tuwing siya'y pip-aikit, may mga kakaibang larawan siyang naiisip, nakakatakot at nakakagulo sa isip. Lumabas na
na si Gia ay may natatanging kakayahan dahil siya ang huling kilalang nabubuhay na miyembro ng Iwi tribe mula sa Skull Island, ang lahing may kakayahang makipag-ugnayan kay Kong. Ang espesyal na koneksyong ito marahil ang dahilan kung bakit may mga kakaibang nangyayari kay Kong. Kinagabihan, muling dumana si Gia ng mga nakakakilabot na pangitain na lubos niyang ikinatakot. Sa sobrang kaba, agad siyang lumapit kay Eileen para humingi ng tulong at sinabing sigurado siyang nasa panganib si Kong sa mahiwagang Hollow Earth, at kailangan niya itong makontak agad. Maingat at mahinahong kinausap siya ni Eileen, sinabing naiintindihan niya ang nararamdaman ng bata at gagawan niya ito ng paraan, pero ngayon, kailangan muna niyang matulog. Sa kanyang silid, malalim ang iniisip ni Eileen habang tinitingnan ang mga guhit na ginawa ni Gia. Mga guhit na puno ng emosyon at kaba, gawa ng isang batang alam niyang may malalim na koneksyon sa isang dambuhalang nilalang. Bigla niyang naintindihan na ang mga misteryosong signal na nakuha niya mula sa Hollow Earth ay halos kapareho ng mga guhit ni Gia. Dahil dito, alam niyang kailangan niyang kumilos agad. Pumunta siya kay Bernie Hayes, isang espesyalista na marunong tumukoy kung ang mga signal ba ay galing sa isang dambuhalang nilalang tulad ni Kong o sa iba pa. Pagkatapos pag-aralan ni Bernie ang mga signal, nadiskubre niya ang nakakagulat na katotohanan, ang mga signal ay hindi galing sa higanteng nilalang o kay Kong. Sa halip, ito ay galing sa mga tao, isang bagay na hindi karaniwan sa Hollow Earth. Ang mga signal na ito mula sa tao ay kakaiba dahil hindi ito katulad ng mga naunang signal na naitala. Ipinapahiwatig nito na may malaking lihim na nagaganap sa kailaliman ng mundo. Habang lahat ay tensyonado na, biglang may mas nakakabahalang mensaheng dumating, nagising na si Godzilla mula sa kanyang pagkakatulog sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin nito, may malaking panganib na paparating, isang bagay na tila inaasahan ni Godzilla. Sa puntong ito ng kwento, lumipat na si Godzilla sa ibang lugar sa Europa matapos niyang lisanin ang karagatan. Lalong naging masaya ang kwento nang lumabas mula sa ilalim ng mundo si Kong, mula sa Hollow Earth patungo sa ibabaw ng mundo. Kasama niya sina Eileen at Gia nang umakyat siya. Dito ipinakita ni Kong na may iniinda siyang matinding problema, isang malubhang sakit sa ngipin. Para gamutin ito, tinawagan ni Eileen ang isang kasamahan nilang si Trapper para tulungan si Kong sa isang kakaibang paraan. Matapang na isinabot ni Trapper ang sarili sa eroplano habang itinali ang isang lubid sa masakit na ngipin ni Kong. Pagkatapos, dahan-dahan silang bumalik sa eroplano at gamit ang lakas nito, hinailan nila ang ngipin ni Kong, kaya naibsan ang kanyang sakit. Pinalitan nila ito ng pekeng ngipin, at gumaan ang pakiramdam ni Kong. Pagkatapos nito, bumalik si Eileen sa kanyang opisina at kinausap si Bernie tungkol sa isang nakakagulat na nadiskubre, ang mga signal na natatanggap nila ay gawa ng mga tao. At dahil dito, posibleng may banta na dulot ng mga tao mismo sa Hollow Earth. Bernie, what are you It's a saying? distress call. So if your daughter is seeing these symbols, then something down there is calling for help. Kaya nagpa siya si Eileen na harapin ang bagong banta. Binuo niya ang isang maliit ngunit matapang na grupo, kasama si Bernie, Trapper, Gia, isang piloto na si Mikael, at siya mismo. Kasama rin si Kong sa kanilang lakbayin papunta sa gitna ng mundo, sa mahiwagang Hollow Earth. Pero kahit mahirap at mapanganib, nakarating sila sa magandang mundo ng Hollow Earth. Doon, nakahanap si Kong ng kaunting kapanatagan sa kuweba ng kanyang mga ninuno, habang ang ibang miyembro ng grupo ay nagtungo sa lugar na ginawa nilang base. Samantala, sa ibabaw ng mundo, sa isang high-tech control room, binabantayan ni Hampton si Godzilla ng mabuti. Mula sa Roma, naglakbay si Godzilla papuntang hilagang bahagi ng Europa at sinalakay ang isang planta ng nuclear sa France para sumipsip ng radiation at palakasin ang sarili. Naniniwala ang monarch na naghahanda siya para sa isang napakalapit na panganib. Samantala, may nadiskubre si Eileen na nakakalungkot at nakakagulat, ang Monarch Outpost sa Hollow Earth, na dating puno ng makabagong teknolohiya at tao, ay ganap ng nawasak, patunay kung gaano kalakas ang mga Titans. Oh shit. You think Kong did that? Oh, that's not Kong. That's something else.
Kasabay nito, naramdaman ni Kong ang kakaibang enerhiya na tila galing sa isang Titan na hindi nakikita. Naghandang lumaban si Kong at kinuha ang kanyang battle axe. Habang naglalakad siya sa lugar sa ilalim ng lupa, lumabas siya sa isang talon at nakarating sa isang bagong bahagi ng Hollow Earth. Doon, sa gitna ng usok, may nakita siyang isang malaking anino. Habang lumalapit ito, nakita niyang isa pala itong maliit na gorilla na pinangalan ng Suko. Tinangkang makipagkaibigan ni Kong at inabot ang kanyang kamay, pero kinagat siya ni Suko. Tumakbo si Suko palayo, at hinabol siya ni Kong. Biglang napaligiran si Kong ng malalaking gorilla na kagaya niya, mga nilalang na ngayon lang niya nakita. Agad siyang kinuyog ng mga ito, pero madali siyang nakawala. Pagbalik ni Suko, ginamit siya ni Kong bilang pantaboy sa ibang mga gorilla. Matinding labanan ang nangyari. Pagkatapos ng nangyari, tinanong ni Kong si Suko kung saan matatagpuan ang kanyang tribo. Pero hindi siya sinagot ni Suko. Kahit ganoon, hindi sumuko ang grupo at nagpatuloy sila sa kanilang misyon. Samantala, malalim sa Hollow Earth, abala si Eileen at ang kanyang grupo sa pagsisiyasat sa mga kakaibang signal. Habang nagsasaliksik, binalaan ni Mikael ang lahat na napakadelikado ng lugar na iyon dahil sa dami ng Titans. Sinabi niyang magiging ligtas lang sila kung susunod sila sa kanyang mga tagubilin. Pero habang nagpapaliwanag pa lang siya, isang Titan na nagkunwaring puno ang biglang umatake at nilamon siya. Sa gulat, nagtakbuhan ang buong grupo palayo sa lugar. Dito, nadiskubre ni Gia ang isang sinaunang simbolo na tila may napakahalagang kahulugan. Nang tumahimik na ang lahat, may isang paro-paro na lumapag sa isang bato. Nang hawakan ito ni Gia, biglang may lumabas na tubig mula sa isang maliit na lagusan. Dahil sa sobrang pagkamausisa, sinundan nila kung saan patungo ang tubig, at nadiskubre nila ang isang lihim na lugar na protektado ng parang invisible na harang. Ginamit ni Gia ang kanyang mga kamay para buksan ang invisible shield, at doon nila nakita ang isang lugar na tila matagal nang nakatago at naghihintay na matuklasan. Samantala, makikita natin si Kong kasama si Suko. Gusto ni Kong hanapin ang kanyang tribo, pero si Suko ay may ibang plano. Nilinlang niya si Kong papunta sa isang ilog. Hindi alam ni Kong na may isang dambuhalang ahas na halimaw na nagtatago sa ilalim ng ilog, pero alam ito ni Suko. Bigla, sa isang iglap, lumitaw ang dambuhalang halimaw mula sa tubig at inatake si Kong. Nakipaglaban si Kong para mabuhay. Ginamit niya ang kanyang palakol at tinamaan ang halimaw sa bibig, na lalo pang nagpagalit dito. Sinubukang hilahin ng halimaw si Kong pababa sa tubig, at mukhang matatalo na siya. Sa sobrang takot, tumakbo palayo si Suko. Habang tumatakbo, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay, ang ulo ng dambuhalang halimaw na pinatay ni Kong. Dahil dito, naging malinaw kay Suko na si Kong ay hindi basta-bastang gorilla. Matapos iyon, kumain sila ng karne ng dambuhalang halimaw na pinatay ni Kong. Samantala, sinusundan ng Monarch si Godzilla hanggang sa marating nito si Tiamat, isang Titan na naninirahan sa ilalim ng dagat at muling nagising upang labanan si Godzilla. Kahit pabalutin ni Tiamat si Godzilla ng kanyang katawan, nanag pa rin si Godzilla. Gamit ang kanyang malakas na atomic breath, tuluyang winasak ni Godzilla si Tiamat at inabsorb ang radiation nito bago muling lumubog para maghanda sa susunod na laban. Habang nangyayari ito, malalim sa Hollow Earth, natuklasan ni Eileen at ng kanyang grupo ang isang bagong lugar na hindi pa nila nakikita. Habang nagsisiyasat sila, bigla silang inatake ng ilang tao. Lumabas na ang mga umatake ay mga miyembro ng tribong Iwi, ang parehong tribo na marunong makipag-ugnayan kay Kong at siyang nagpadala ng mga kakaibang signal na natanggap ni Eileen. Habang nagkakagulo, may isang batang babae mula sa tribo ang nakakita kay Gia at agad naramdaman na parang kabilang siya sa kanila. Dinala si Gia sa pinuno ng tribo upang malaman kung totoo ito. Hinawakan ng pinuno ang mga kamay ni Gia at natuklasan na isa nga siyang tunay na bahagi ng kanilang tribo. Dahil dito, naging malinaw na mahalaga ang papel ni Gia sa kwento, isa siyang tulay sa pagitan ni Kong at ng mga tao. Ginamit ni Eileen ang pagkakataong ito para itanong ang tungkol sa mga nakakatakot na signal na ipinapadala paakyat sa ibabaw ng mundo. Ayon sa mga pinuno ng tribo, may napakalaking revelasyon, maraming mga gorilla tulad ni Kong ang naninirahan sa Hollow Earth, at lahat sila ay sumusunod sa isang malupit at makapangyarihang pinuno na kilala bilang si Scar King. Si Scar King ay may balak na sakupin hindi lang ang Hollow Earth kundi pati na rin ang mundo sa ibabaw. Ngunit noon, napigilan siya ni Godzilla, kaya napilitang bumalik si Scar King sa ilalim ng lupa.
Ngayon, bumabalik siyang muli bilang isang seryosong banta sa buong mundo. Samantala, si Kong ay patuloy sa paghahanap kay Zuko at nadiskubre niya ang lugar kung saan naroon ang lahat ng malalaking gorilla, isang nakakagulat na tagpo para sa kanya. Ang mga gorilyang ito ay pinapahirapan at pinagtatrabaho ng matindi ni Scar King. Habang pinagmamasdan ni Kong ang paligid, napansin niya na may isang matandang gorilla na binubugbog ng isa sa mga alagad ni Scar King. Sa galit, humarap si Kong sa nananakit at malakas itong sinuntok, ipinakita niya na siya ang tunay na malakas at binaligtad ang takbo ng kalakaran doon. Ang matapang na aksyon ni Kong ang dahilan para lumabas mismo si Scar King. Hindi siya agad nagalit, sa halip, tumawa pa siya sa itsura ni Kong na may bakal na ngipin. Pero hindi nagtagal ang tawanan, dahil biglang nagbago ang mukha ni Scar King sa galit. Bigla niyang itinapon ang isang gorilla sa kumukulong lava, isang karumal-dumal na ginawa na labis na ikinalungkot ni Zuko. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Kong at sumigaw sa sobrang galit. Nang maramdaman ni Scar King na posibleng matalo siya, inutusan niya ang kanyang mga alagad na ihinto ang pagdaloy ng lava. Bigla namang lumitaw ang isang yelo na titan na kilala bilang si Shimo. Si Shimo ay kontrolado ni Scar King gamit ang kristal sa kanyang latigo. Ginamit ni Scar King ang kapangyarihan ng kristal para utusan si Shimo na atakihin si Kong gamit ang kanyang yelo na hininga. Sinubukan ni Kong na harangin ang yelong pag-atake gamit ang kanyang palakol, pero nataman pa rin ang kanyang kamay at palakol, parehong nabalutan ng yelo. Habang palala na ng palala ang sitwasyon, ipinakita ni Zuko kay Kong ang isang lihim na daanan para makatakas. Hindi nagaksaya ng oras si Kong at agad siyang tumakas. Nang makita ito ni Scar King, galit na galit siya at inutusan ang kanyang mga alagad na gorilla na habulin si Kong at patayin. Maraming gorilla ang humabol, pero hindi nila alam na may nakahanda na palang patibong si Kong sa daan. Nahulog ang ilan sa kanila, pero ang iba, yung mas matatalino, napansin ang trap at nakaiwas. Pero biglang dumating si Zuko at binato ng maraming bato ang mga gorilla para matulungan si Kong. Sa pagkakataong ito, naging malinaw na magkakampi na sila ni Kong. Dahil sa tulong ni Zuko, naging mas magaan ang pakiramdam ni Kong, isang senyales ng bagong pagkakaibigan at pagtutulungan nila. Samantala, matapos talunin si Tiamat, inabsorb ni Godzilla ang kanyang radiation energy. Sa kabilang banda, sa ilalim ng Hollow Earth, masayang pinapanood ni Aileen ang anak niyang si Gia na tila masaya sa piling ng kanyang tunay na tribo. Dahil dito, nagdesisyon si Aileen na hayaan si Gia na manatili kasama ang mga iwi habang siya naman ay babalik na sa ibabaw ng mundo. Pero sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang nagbukas ng isang lihim na pintuan ang Iwi tribe, sakto sa pagdating ni Zuko na may dalang sugatang si Kong. Ang hindi nila alam, may isa pang gorilla na palihim na sumusunod at nakakita rin sa pintuang iyon. Habang wala pa sa ulirat si Kong, agad umalis ang gorilyang iyon para isumbong ang nakita kay Scar King. Ikinwento niya na may isang espesyal na pintuan na maaaring gamitin para makalabas sa Hollow Earth at makapunta sa ibabaw kung saan gustong maghari si Scar King. Sa sobrang tuwa, sumakay si Scar King sa kanyang Ice Titan na si Shimo, parang isang kabayo, at agad siyang naglakbay papunta sa ibabaw para simulan ang pananakop. Pero si Godzilla, na tagapangalaga ng balanse sa mundo, ay naramdaman ang masamang balak ni Scar King. Dahil siya rin ang nagpatapon kay Scar King at Shimo sa Hollow Earth noon, alam niyang kailangan niya itong pigilan. Habang naghahanda si Godzilla sa paparating na labanan, inaalagaan naman nina Aileen at ng kanyang team si Kong. Napag-alaman nilang bali ang kamay ni Kong dahil sa matitinding labanan. Kaya nagpasya silang gumawa ng metal na kamay para sa kanya, isang high-tech na piraso mula sa ibabaw, na pinagsama ang teknolohiya at lakas ni Kong. Matapos ikabit ang bagong metal na kamay, naramdaman ni Kong ang pagbabalik ng kanyang lakas, unti-unting nawala ang sakit at panghihina. Biglang dumating si Zuko at sinabi kay Kong na paparating na si Scar King na sakay ng Ice Titan na si Shimo. Naalala ni Kong kung paano siya natalo noon sa halimaw na ito. Alam niyang hindi niya ito kayang talunin
mag-isa, kaya sinabi niya kay Eileen at sa grupo na umalis agad. Pagkatapos, tumakbo si Kong papunta sa gilid ng Hollow Earth para humingi ng tulong kay Godzilla. Nang dumating si Kong, inakala ni Godzilla na nais nitong makipaglaban, kaya agad siyang umatake. Habang nagsasagupa si Kong at Godzilla, may isang mahiwagang pangyayari sa tribong Iwi. Ang espiritu ni Gia ay nagsanib kay Mothra, isang nilalang na parang Diyos, at sabay silang lumipad para pigilan ang dalawang Titan. Dumating si Mothra sa tamang oras at ipinaliwanag ang tunay na panganib, si Scar King. Habang ito'y nangyayari, ibinuhos ng tribo ang isang pulang likido sa tubig na nagpatayo ng mga kristal mula sa kailaliman ng lupa. Ito'y senyales ng pagbubukas ng isang mas malaking kaganapan. Ngunit dumating si Scar King, kasama ang Ice Titan na si Shimo. Ginamit ni Shimo ang kanyang kapangyarihan para i-freeze ang mga bato at pigilan ang pagsasara ng mga pintuan. Biglang nawala ang gravity at nagsimulang lumutang ang lahat papunta sa pintuang patungo sa ibabaw. Hindi pa rin sumusuko si Scar King at inutusan si Shimo na simulan ang pag-freeze sa mundo. Binomba niya ng yelo ang mga gusali at pinatama ito sa langit na nagdulot ng halos katapusan ng mundo. Pero dumating sina Godzilla at Kong para pigilan siya. Sa gitna ng labanan, sinubukan ni Godzilla tanggalin ang kristal mula sa latigo ni Scar King, ang kristal na nagpapakontrol kay Shimo. Gusto ni Kong basagin ang kristal, pero inatake siya ni Scar King mula sa likod. Saktong dumating si Zuko, dala ang mga palakol ni Kong, at malakas na pinukpok ang kristal, basag ito sa isang iglap, at napalaya si Shimo mula sa kontrol ni Scar King. Wala na ang kanyang ultimate weapon, kaya hinablot ni Kong si Scar King at inihagis ito kay Godzilla. Hinampos siya pabalik ni Godzilla gamit ang kanyang buntot. Pagbagsak ni Scar King, hinawakan siya ni Kong sa ere, at si Shimo, na dating alaga niya, ay ginamit ang kanyang ice breath para i-freeze siya. Akala nila tapos na ang lahat pero napansin ni Kong ang maliit na sulyap ng buhay sa mata ni Scar King. Kaya sa huling hampas gamit ang kanyang metal na kamao, tuluyan niyang winasak si Scar King. Matapos ang labanan, ginamit ni Godzilla ang kanyang atomic breath para tunawin ang yelo sa kalangitan. Bumalik ang araw at nagsimulang matuno ang lahat ng nagyelo sa mundo. Sa Hollow Earth naman, handa nang umalis si Eileen pabalik sa ibabaw. Akala niya ay iiwan si Gia, pero sinabi ni Gia na hindi siya tunay na masaya sa Hollow Earth.
Ang tunay niyang tahanan ay kung saan naroon si Eileen. Dahil dito, masaya silang sabay na umalis. Sa huli, si Mothra, ang diyosa ng iwi, ay muling inayos ang mga sirang bahagi ng mundo at isinara ang mga pintuang patungo sa Hollow Earth. Samantala, si Godzilla ay nagpapahinga, pagod sa matinding labanan. At si Kong, bumalik sa Hollow Earth kung saan siya ay sinalubong ng kanyang kapwa Gorilla bilang kanilang bagong hari. Diyan nagtatapos ang detalyadong paliwanag at recap ng Godzilla and Kong Monsterverse series franchise. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.